Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2771. Tumanggaw si Alex. Naiintindihan ko. Nakangiting sabi ng Emperor, pinapayagan ko ang kahilingan mo kay Cedric. I don't care what you're going to do. But I have a condition, do your best to save the people from hirap. Sige, tiningnan ni Cedric ang apo bago tumingin kay Alex sa kwarto, kahit papaano ay naramdaman niyang malapit ng dukutin ang kanyang anak. Kinilala ng Emperor ang katarungan ni Alex, ngunit siya ay nakikipaglokohan sa mga babae at kilalang kilala sa mga nakatataas na echelon. Maging si Principal Henderson at ang kanyang asawa mula sa Flying Eagles ay nagpahayag ng kawalang kasiyahan, na sinasabi na ang dalawang anak na babae sa kanilang pamilya ay nasira ng Rockefeller brat na iyon. Medyo nahihirapan, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabing, Esmeralda, siya, may asawa na siya at may mga anak. Hindi ba dapat mong isaalang-alang ang pagbibigay ng pagkakataon sa iba? Kahit na si Clive ay medyo ordinaryo, siya ay may mapagkakatiwalaang karakter. Naningkit ang mata ni Alex. Ipinapahiwatig niya na hindi ako maaasahan. Sa harap ni Esmeralda, komplikado ang kalooban ni Alex. Ang babae sa nakaraang buhay ay hindi siya tinuturing, di ba? Sabi ni Esmeralda, Lolo, siya ang hinihintay ko. Nanginginig ang mga labi ni Cedric, hindi makapagsalita sandali. Sa isang iglap, boom, boom. Ang isang serye ng mga dumadagandong na pagsabog ay yumanig sa lugar, na bumubuo ng isang napakalaking sonic boom na umalangaw-ngaw sa mga salamin na bintana. Nagsimula ang mga bitek sa spiderweb sa kanilang kabuuan bago sila nagkapira-piraso. Ang Rockefeller Manor ay isang landed property, at ang salamin na naka-install ay itinuturing na higit pa sa disente. Ang sonic boom, gayunpaman, ay sapat na malakas upang basagin ang mga ito, ano pa ang mga matataas na gusali na may mahinang kalidad ng salamin. Tumingin si Cedric sa labas. Hindi tama iyon. Nagkatinginan sina Alex at Esmeralda. Pagkatapos, sabay silang lumabas ng silid sa susunod na segundo. Ang lahat ng iba pa sa Rockefeller Manor ay tumakbo rin pagkatapos sila. Ano ang nangyayari? Paano maaaring lumitaw ang gayong kakilakilabot na kulog sa gayong magandang panahon, pati ang mga bintana ay nabasag? Marami ang nanginginig sa takot at nataranta. Hindi ito kulog. Ang mistikong dalaga ng siyam na langit ay tumitig ng malalim sa langit. May darating. Ang mga salitang nakakagulat, naunawaan nila ito pagkatapos pagsamahin ang mga kakaibang eksena na kanilang nakita. Ang mga taong iyon ba ay mula sa outer space? Tanong ni Sharpay. Sabi ng Mystic Maiden, mukhang ang pagsabog ng mga prospect ay nakaakit ng grupo ng mga oportunista na sumasakop sa ating lupain. Kahit na ang mga bigwig ng Sect Master Tier ay hindi maiwasang sumali. Isa lang itong pagsubok ngayon. Pinaandar ni Alex ang kanyang divine eyes at tumingin sa langit. Hindi napigilan ng mga patong ng ulap ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang bagong puwersa na lumilitaw sa kabila ng atmosfera at puwersa ng Earth. Isang matandang may puting buhok at kilay ang ayaw umalis, kaya sinubukan niya ito ng isang uri ng mahiwagang kayamanan ng Papay. Ginamit niya ang puppet para maapektuhan ang force field sa Earth. Ang malakas na boom ay nagresulta mula sa Papay na sinusubukang masira ang field ng puwersa sa Earth. Matapos patayin ng field ang puppet ng matanda, nagdulot ito ng isang malakas na pagsabog, na bumubuo ng isang nakakabingi at matinding sonic boom. Gayunpaman, matagal nang handa ang matanda na putulin ang koneksyon sa pagitan ng Papay, na nagbibigay daan sa kanya upang maiwasan ang patuloy na pagtugis sa pagbuo ng spell. Ang hindi mabilang na mga tao sa Earth na nakakita ng cataclysmic na eksena ay natakot. Ang mga sinaunang mito ay bumaba sa mortal na kaharian, ang kasalukuyang daigdig at mga alamat na magkakahawak kamay. Maaari bang labanan ng mga modernong tao ang mga gawa-gawa mula sa malayong nakaraan? Ang lahat ay maaari lamang mag-isip tungkol sa mga nakakatakot na kahihinatnan. Maging si Geronimo ay nagtaas ng kilay at bamulong, ang mundo ay hindi na magiging mapayapa mula ngayon. Sing-sing, sing-sing, sing-sing. Biglang nakatanggap ng tawag si Alex. Tila galing ito kay Luna, na hindi niya makontak ilang araw na ang nakalipas. Luna, nasa panganib si Alex, ang aking mga magulang,
at si Commander Benmore. Maaari mo bang iligtas sila para sa akin? Kabanata 2772. Ang lalaki mula sa hindi kilalang planeta ay gumamit ng mga puppet sa pagtatangkang atakehin ang Sword Formation force field sa Earth. Tumagal ito ng 12 buong minuto. Ang mga umuugong na boom ay yumanig sa Earth hanggang sa kaibuturan nito at natakot sa mga tao. Marami ang natakot na ang mga bagay na iyon ay gumuho. Maya-maya, umalis na ang matanda. Ang mga puppet ay naubos, at siya ay natapos na walang laman. Oh my God! Ang mga Heavenly Emperors ng Stormer Sect ay talagang mabisyo. Iyon ay hindi lamang isang Immortal Slaying Sword Formation, nakita ko pa ang Heavenly Star Formation, Chi Silang 9 Squares Formation, at Yin Yang Dust Formation. Hindi pa iyon ang lahat. Hindi ko alam kung gaano karaming mga pormasayon ang hindi pa makikita. Sila ay nag-aarma sa kanilang sarili upang protektahan ang wasteland. Hindi nakakagulat na ang Infernal Ancestor ay umatras. Kahit na magpakawala pa siya ng mas maraming puppet, hindi sapat ang mga ito para makalusot sa hadlang. Higit pa ito sa pagkonsumo. Hindi mo ba nakita ito guys ngayon lang? Isang pares ng mga mata ang tila lumitaw sa force field ng wasteland at nakatitig sa Infernal Ancestor. Dapat may nakakatakot na kaayusan sa loob. Naramdaman siguro ito ng Infernal Ancestor, at umatras lang siya. Kung hindi, ang isang kakilakilabot na diablo na tulad nito ay magdurusa ng isang pagkawala. Mukhang hindi uobra ang pagpupwersa namin sa force field. Kakailanganin nating isakripisyo ang ating mga cultivation base o magpadala ng mababang ranggo na mga disipulo doon. Maraming puwersa ang nagtipon sa paligid ng kapaligiran at nagtuturo ng mga daliri. Nagulat ang lahat nang makitang umatras ang matanda matapos ang kanyang pagkatalo. Sa sandaling ito, wala nang ahas na piliting pumasok sa force field. Ang Infernal Ancestor ay isang kakilakilabot na diablo sa universo, at sa mga tuntunin ng lakas, maaari siyang makipagkompetensya sa mga Sect Master Tier powerhouses. Gayunpaman, sinubukan lamang niya ito sa mga puppet at pinutol ang koneksyon sa kanyang sarili. Kung hindi, matagal na siyang tinutugis. Samantala, ang lahat ng nangyayari sa kalangitan ay kinukuha ng teknolohiya sa Earth. Kahit na nabura ang mga satellite sa lugar na iyon, malinaw pa rin na makukuha ng advanced na kagamitan sa paggawa ng pelikula sa Earth ang buong eksena. Ito ay isang sakuna ng mortal na kaharian. Lahat ng tao sa Earth ay kailangang harapin ito. Hindi na kailangang itago ng mga opisyal ng bansa ang pangyayari, kaya ipinalabas nila ang lahat sa publiko sa pamamagitan ng telebisyon at internet. Sa isang sandali, ang mga tao ay nayanig at natakot. Sa kasalukuyan, ang mga mahihirap o mayayaman ay nakatanggap ng parehong pagtrato. Sa makabagong teknolohiya, ang mga taong iyon ay hindi pa rin makaalis sa Earth sa malalaking spaceship. Higit sa lahat, sila ay magiging target ng ibang tao at mamatay ng mas mabilis kung sila ay magmadaling lumabas sa kapaligiran. Nagpatawag ng emergency meeting ang United Nations, kaya ang matataas na opisyal mula sa iba't ibang bansa ay nagagawan at nagmamadaling pumunta para maghanap ng solusyon. Gayunpaman, hindi iyon labanan sa parehong antas. Maging ang mga gumagamit ng Seikiko na ang mga supernatural na kakayahan ay nagising sa pagtaas ng espiritual na enerhiya at ang mga nanumpa na mag-pioneer sa isang bagong panahon ay nanlamig. Nasaksihan nila ang epekto ng mga puppet. Ang isang pupe ay kasing laki ng kalahating lungsod. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan ang makakalaban sa gayong pag-iral? Anong biro? Gayunpaman, ang mga opisyal ng Amerikano ay nagsagawa ng isang hindi kapani-paniwalang press conference sa takdang panahon. Personal na pinangunahan ng emperador ang komperensya, ang tema nito, upang magtakda ng pundasyon para sa Ten Wheels Earth Incantation ni Alex sa pamamagitan ng pagdeklara nito ng pambansang sining ng Amerika. Inihayag pa niya sa mundo na ang paglilinang ng naturang pambansang sining ay magbibigay daan sa mas magandang pagkakataon na mailigtas ang kanilang sarili sa paparating na sakuna. Nagtayo pa ng pambansang bulwagan ng militar sa bawat lungsod. Doon, ang mga dedikadong tauhan ay magtuturo sa mga tao ng libre. Sa sandaling inilabas ang mga detalye ng press conference, ang buong mundo ay nagkagulo. Asterisk. Sa sandaling iyon, nagtungo si Alex sa Michigan at nakilala si Luna. Ang lugar na ito ay bahay ni Luna. Kabanata 2773. Alex,
Nang makita ni Luna si Alex ay agad itong bumangon mula sa couch at sumugod na may haplos. Niyakap siya nito na parang isang magandang pugitan na nakapulupot ang dalawang kamay at binti sa baywang nito. Sa katunayan, may ibang tao sa bahay, ang pinuno ng Exorcist Dragons, si Martini, at ang kanyang anak na babae at maliwanag na tagapagmana, si Freya. Bilang karagdagan, naruroon din ang isa pang nakamamanghang magandang babae na hindi hihigit sa 30 taong gulang na may kakaibang amoy. Ahem, sis, kailangan mo ba tayong lumabas ng kwarto? Nakapikit na tanong ni Freya. Ha, matagal ko lang siyang hindi nakikita, kaya niyakap ko siya. Wala talagang nangyayari sa atin. Bumaba si Luna mula sa katawan ni Alex at inabot ito upang tapikin ito sa balikat. Gayunpaman, si Alex ay mas matangkad sa ulo, at sila ay nasa kakaibang postura. Ilang sulyap si Freya kay Alex. Ang kanilang nakatagong layunin ay komplikado at mahirap unawain. Noon, ginamo ni Alex ang mga sugat niya sa isang bathtub. Pareho silang nakakita ng halos hubad na katawan ng isa't isa at nahawakan ang maraming pribadong lugar sa oras na iyon. Bukod pa rito, maraming bagay ang nangyari noong dinalugad nila ang puntod mamaya. Simula noon, si Alex ay nananatili sa isip ni Freya, at hindi niya ito makalimutan. Sa kanyang pagtataka, ninakaw ng kanyang kapatid ang lalaking mahal niya. Nagpapanggap ka pa rin na parang walang nakakaalam sa kaunting gulo mo. Gayunpaman, si Freya ay naglakas loob lamang na bigkasan ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Ang moniker ni Luna, ang maliit na demonyo, ay hindi lamang para sa kapakanan ng pangalan. Marami siyang paraan para makitungo sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Sige, anong oras na ngayon? Maaari mong pag-usapan ang tungkol sa iyong intimate affairs mamaya. Now, serious talk matters, ang sabi ng magandang babae na may 30 taong gulang, ang kanyang medyo malamig na boses ay may ugali ng isang napakalamig na diwata. Tinulungan siya ni Martini na ipakilala. Alex, ipapakilala kita sa kanya. Siya si Claudia Hansley, ang aking nakababatang kapatid na babae. Lihim na nagbigay ng karagdagang impormasyon si Luna kay Alex. Asawa rin siya ng tatay ko. Siya ay naglilinang sa Serenity, kaya siya ay partikular na malayo at walang awa, ngunit siya ay napakaamo sa aking ama. Agad namang natigilan si Alex. Ang Principal Henderson ay talagang kamangha-mangha, hindi lamang siya polygamous, ngunit maaari rin niyang hawakan ang isang babaeng legal inang kay Serenity. Isang Casanova siya, hindi siya. Luna, huwag mong isipin na hindi kita narinig. Maaaring ang iba ay natatakot sa iyong ina, ngunit hindi ako natatakot sa kanya. Naniniwala ka ba na kaya kitang gawing mute? Pagbuka pa lang ng bibig ni Claudia, laking gulat ni Alex, sobra-sobra ang kanyang kabisyo. Inilabas ni Luna ang kanyang dila, nakangisi at hindi natatakot kahit kay titing. Napatingin tuloy si Claudia kay Alex at nakasimangot. Tingnan mo itong brat, nag-overdress siya. Siya ba ay isang taong may kakayahan? Ang kanyang mukha ay makatarungan at hubad, at masasabi kong hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi rin siya mataas ang kultibasyon, kaya sa palagay ko ay wala siyang nahihigitan. Siya ay nasa kanyang pinakamahusay kapag kumukuha ng mga babae. Luna, malamang na nagtatahol ka sa maling puno, ipinagkatiwala ang iyong sarili sa maling tao. Lumayo ka sa kanya sa lalong madaling panahon, at huwag mo na siyang kontaken pa. Sabi ni Luna, Tita Claudia, wala pang balbas ang tatay ko. Hindi ka ba nai-inlove sa kanya? Binaliwala mo pa si Serenity. Maaari mong gawin ang gusto mo, kaya bakit hindi ako pinapayagan na gawin ito? Ikaw, sige. Luna, hindi ka makakapagsalita ng ganyan sa mga nakakatanda mo. Namagitan si Martini. Claudia, I know of Alex's ability, we still have to rely on Alex's help. Kung hindi, natatakot ako na ang ating asawa at kapatid na babae ay nasa matinding problema. Tanong ni Alex, ano ang sitwasyon? Sabi ni Martini kay Luna, you should speak. Ikaw ang mas nakakaalam ng sitwasyon. Isa pala si Luna sa mga sangkot sa insidente. Pagkatapos noon, nabalitaan ni Alex na ang Principal Henderson at Metzley, ang kanyang asawa at ang ina ni Luna, si Jade, at ilang mga eksperto mula sa Flying Eagles ay pumunta sa Mount Sota upang tuklasin ang mga lihim nito dahil nakakita sila ng dawis na sagradong kaharian. Ang mga magagandang pagkakataon at kapalaran ay nakatago sa loob. Gayunpaman,
Ang grupo ay nakulong sa loob. Ang bundok ay puno ng mga panganib, na may hindi mabilang na mga undead na nilalang na tumatakbo ng laganap. Sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, nagawa ni Luna na makatakas at maghanap ng mga pampalakas. Ano? May mga undead na nilalang sa Mount Sota. Kumunat ang noo ni Alex. Sabi ni Luna, wala noong una. Naging maayos ang lahat dahil may hawak na banal na tool ng dawist ang tatay ko, isang kataas-taasang kayamanan ng Mount Sota na gumagabay sa amin tungo sa kabutihan at umiiwas sa malas. Sa hindi inaasahan, ang pagtaas ng espiritual na enerhiya ay nagdulot ng biglaang pagbabago sa sitwasyon sa sagradong kaharian ng dawist. Ang pattern ay ganap na nagbago, at ang banal na kasangkapan ay hindi na epektibo. Noon ay hindi mabilang na undead ang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Sabi ni Alex, kung ganoon, ano pa ang hinihintay natin? Halika at iligtas natin sila. Napakurap si Luna. Willing ka talagang pumunta doon. Magkakaroon ng 10,000 ng Undying Clan, at hindi magiging madali ang pakikitungo sa bawat isa. Hindi ka ba natatakot na baka mamatay ka talaga dyan? Kabanata 2774. Agad namang tumayo si Alex. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Sila ang iyong mga magulang. Kailangan mong mag-isip ng paraan para iligtas sila kahit gaano pa kahirap. Bakit ka nag-aalangan sa mga panahong kritikal? Ang oras ay katumbas ng buhay. Dapat ay nilinaw mo ito sa telepono para nakarating kami kaagad sa Mount Sota. Alam mo bang delayed tayo? Nang matapos si Alex, napansin niyang medyo kakaiba ang kapaligiran. May kakaiba silang mga titig sa kanilang mga mata. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Anong mali? Hindi ba kayo gustong pumunta at iligtas sila? Ngumiti si Luna at tumingin kay Claudia. Kumusta siya, Tita Claudia? Sinabi ko sa iyo na si Alex ay isang mapagmahal at matuwid na tao. Siya ay isang bihira, mabait na tao, tama ba? Natigilan si Alex. Tungkol saan ang lahat ng ito? Nagsanib puwersa ka ba at nag-artista? Hindi. Sabi ni Luna, ganito lang, pero hindi naman ito partikular na kagyat. Ang tatay ko at ang iba ay handa na. Mayroon din silang napakahusay na sandata, kaya walang mangyayari sa ilang sandali. Ngunit, sinabi ni Tita Claudia na hindi katapat, pabago-bago sa pag-ibig, at hindi mapagkakatiwalaan, kaya gusto kanyang subukan. Subukan mo ako. Hindi mo ba alam na mataas ang panganib ng kamatayan kapag sinubukan ang isang mapanganib na hakbang? Ang pangunahing tao na ililigtas ko ay si Jade Benmore, ililigtas ko nga pala ang mga magulang mo. Siyempre, hindi ganoon kababa ang emotional quotient ni Alex. Hindi niya kailanman sasabihin ang mga ganoong salita. Sa halip, sinabi niya, huwag maging pabaya. Ito ay isang kritikal na panahon, at anumang bagay ay maaaring mangyari. Kahit na may hawak siyang banal na kasangkapan, walang kasiguraduhan na ligtas siya. Tanong ni Martini, Alex, may ipinapahiwatig ka ba? Umiling si Alex. Lahat ng ito ay haka-haka sa ngayon. Mas mabuting pumunta na tayo doon sa lalong madaling panahon. Speaking of that, kinabahan ang iilang kababaihan na sa una ay inakala na ito ay maliit na problema. Agad silang nagpasya na tumungo sa bundok Sota. Tanong ni Martini, Alex, ang iyong pamilya ay puno ng mga eksperto, lalo na ang iyong asawa, si Dorothy. Napatulala ako sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Gusto mo bang tumawag ng ilan pang katulong? Alam niya na bumalik si Dorothy sakay ng nagninangas na Phoenix. Sinabi ni Alex, dinala ko ang aking mga katulong. Kasama niya ang tagapagtanggol, si Shelly, ang Requiem Clock, Ancestor Body, at Nila, lahat ng mga nakatagong amo, na sapat na ang nahanap niya. Walang gaanong punto sa pagdadala ng higit pang mga tao kung hindi niya mahawakan ang sitwasyon pagkatapos na isama sila. Noong una, gusto ng ibang babae sa bahay na sumama. Sila ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, Daya, at maging si Esmeralda, na ngayon lang niya nakilala. Gayunpaman, hiniling ni Alex na manatili sila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi matatag. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ng grupong iyon ng mga extraterrestrial? Kailangan niya ng ilang maimpluwensyang tao para bantayan ang pamilya. Pero, may isang tao na dapat pumunta. Sino ang tinutukoy mo? Tanong ni Luna. Malamang kilala mo siya. Siya ang principal lawyer ng Flying Eagles Academy. Si Xerxes ay dating asawa ni Jade.
Hiwalay pero emotionally attached pa rin, sa totoo lang, malalim pa rin ang iniisip nila. Bilang disipulo ni Jade, kayang lutesin ni Alex ang problema ng kanyang master at lumikha ng pagkakataon para kay Xerxes. Hindi niya alam kung dahil iyon sa preconception. Sa bagay, mapapag-alitan siya sa tuwing makikita niyang magkasama sina Xerxes at Mandy. Nasa kamay ni Alex ang numero ng telepono ni Xerxes, ipinagpalit ito sa underworld. Agad naman siyang tumawag. Matapos ang ilang ring, nakonekta na ang tawag. Isang babae, gayunpaman, ang sumagot sa telepono. Kamusta? Sinong nandyan? Pagkarinig pa lang ni Alex sa boses ay alam niyang si Mandy iyon. Direkta niyang tinanong, ikaw ba si Mandy Muller? Nagulat na sagot ni Mandy, kilala mo ba ako? Hindi lang kita kilala, kundi pati mga buto mo. Ang mga salitang iyon ay natigilan sa ilang babaeng nakapaligid sa kanya. Kilala nila si Mandy, at madalas silang makipag-ugnayan sa kanya. Gayunpaman, hindi inaasahang sinabi ni Alex na nakilala niya ang kanyang mga buto. Iyon ay medyo hindi kapani-paniwala. Nagtatago kaya ang dalawa ng maruming maliit na sikreto sa pagitan nila. Ah, ikaw si Alex Rockefeller. Sa wakas ay nakilala ni Mandy ang boses sa kabilang dulo ng telepono. Agad siyang namula sa excitement. Nasaan ka? Sobrang nag-aalala ako. Paano napunta ang lahat? Naging maayos ba ang lahat? Tapos ka na ba sa usapin? Nakuha ba ng iyong ama ang kanyang tamang paggamot? Ang sunod-sunod na pag-aalalang tanong ay naging dahilan upang hindi mapanatili ni Alex ang masungit na mukha. Kabanata 2775. Hinahanap ko si Principal Henderson. Ito ay apurahan. Maginhawa ba para sa kanya na magsalita? Naliligo siya. Ibigay ang telepono sa kanya, kung gayon. Naisip ni Alex ang eksena at naisip, katatapos lang ba ng dalawang ito sa dakilang gawain ng paggawa ng mga sanggol. So, inilagay ni Xerxes ang phone sa tabi niya bago naligo, di ba? Natural na naging moody si Alex nang maisip niya ang hindi tiyak na kapalaran ng kanyang magandang amo na si Jade. Kaya naman, pagkatapos kunin ni Xerxes ang telepono, direktang sinabi niya, Principal Lawler, Jade Benmore, my master, is dying. Gusto mo ba siyang makita sa huling pagkakataon? Kumalabog. Isang kaguluhan ang maririnig. Ang mga salitang iyon ay malinaw na nabigla kay Xerxes. Pagkaraan ng ilang sandali, isang baluktot na boses ang dumating. Ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo sa akin. Sabi ni Alex, hindi ko maipaliwanag dito, pero mas mabuting pumunta ka sa Mount Sota ngayon din. Tandaan, magmadali. Isa pa, mag-isa ka at huwag mong isama si Mandy. Iyon lang. Magiging abala ako. Binaba ni Alex ang telepono. Tumingin sa kanya si Martini na parang nakakita ng multo. Hindi naman masyadong magandang takutin si Uncle Xerxes ng ganyan, di ba? Matatakot mo siya hanggang mamatay. Sabi ni Alex, may katabi siyang kagandahan para hindi siya. Sige, maghanda na tayo. Kailangan na nating umalis. Asterisk. Sa katunayan, si Xerxes ay halos matakot sa kamatayan. Hindi lang sa kanya maging si Mandy ay nasobrahan din. Gayunpaman, dahil nilinaw ni Alex, hindi sumama si Mandy kay Xerxes ngunit pansamantalang nanatili sa bahay upang maghintay ng balita. Matapos magmadaling isuot ni Xerxes ang kanyang pantalon, nagpatawag siya ng isang gintong bangkang kawayan mula sa asol at sumugod patungo sa bundok Sota. Sa totoo lang, matapos bumalik sina Xerxes at Mandy sa kasalukuyang mundo, nakahanap agad sila ng isang nakatagong lugar para sa liblib na paglilinang upang pagsamasamahin ang mga naipong benepisyo na nakuha mula sa underworld. Sa makatuwid, hindi pa rin nila alam ang tungkol sa mga pagbabago sa labas ng mundo at ang katotohanan na ang isang alien invasion ay nalalapit. Maswerte rin si Alex. Nang tumawag siya, kanina lang nakaon ang phone ni Xerxes. Hindi niya sana matatanggap ang tawag, kung tutuusin. Nang dumating si Alex at ang iba pa sa Mount Sota, mahigit kalahating oras na sa ere si Xerxes. Naghintay siya hanggang sa punto ng heartbreak. Ang kanyang mga mata ay duguan tila siya ay may umiyak. Nang makita niya si Alex ay agad siyang sumugod. Alex, nasaan si Jade? Nasaan siya? Ano ba ang nangyayari? Tinatawagan kita, ngunit hindi mo sinasagot. Gusto mo bang mag-alala ako hanggang mamatay? Nakita ni Alex na nakapantalon lang si Xerxes at gulo-gulo pa ang buhok kaya malamang sumugod siya habang naliligo sa kalagitnaan.
Ngumisi si Alex. Xerxes, tingnan mo kung gaano kakabalisa. Ex-wife mo lang ang amo ko. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na hindi pa tapos ang inyong relasyon. Kailangan mo bang maging sobrang balisa? Pinandilatan ni Xerxes si Alex at umiling, anong dating asawa? Asawa ko siya, sabi ni Alex, divorced. Divorce, may asterisk S. Nasaan siya? Dalhin mo ako para makilala siya, ngayon din. Kaagad, ngayon, talagang galit na galit si Xerxes. Sabi ni Freya, Tito Xerxes, huwag ka munang mabalisa. Maayos na si Commander Benmore ngayon. Nagulat si Xerxes. Kamusta siya? Ilang sandali pa ay natauhan siya at tinuro si Alex. Nako, bakla ka. Mabilis ka bang humila? Sabi ni Alex, hindi kita niloloko. Siya ay hinahabol ng isang pugad ng Undying at nakakulong sa loob ng isang araw. Sabihin mo sa akin, sa tingin mo ba makakaligtas siya? Matapos marinig iyon ni Xerxes, may mga langgam siya sa kanyang pantalon. Kung ganoon, bakit nakatayo ka pa dyan? Bilisan mo at iligtas mo siya. Pagkaraan ng ilang minuto, pinangunahan ni Luna ang grupo sa isang lugar sa kailaliman ng isang kagubatan sa Mount Sota. Itinuro niya ang isang pasukan ng kuweba. Umalis ako dito last time. Lumapit dito si Alex at tumingin sa loob. Ang baw ng pagong na nakatago sa katawan ni Genbo ay biglang nanginag, na parang gustong kumawala kaagad sa kanyang isipan na palasyo. Kabanata 2776. Ano ang nangyayari? Napatingin agad si Alex sa loob. Namana niya ang kayamanan na ito pagkatapos ng kamatayan ni Genbo, isang shell na may malakas na kapangyarihan sa pagtatanggol na maaaring maging kapaki-pakinabang sa panahon ng mga emerhensya. Gayunpaman, ito ay isang consumable at sa bawat oras na ito ay ginagamit, ang enerhiya sa loob ay mauubos. Kapag ito ay ganap na naubos, ito ay walang iba kundi scrap. Ito ang dahilan kung bakit bihira itong gamitin ni Alex. Bakit ito kumikislap ng isang babala, mayroon bang hindi matatalo na undead sa lagusan? Ang undead queen ay hindi maaaring. Lalabas mula rito, bumaba na tayo. Ako muna, sabi ni Xerxes. Sa sobrang pananabik niya ay namula na ang kanyang mga mata, at tila malakas ang nararamdaman niya para kay Jade. Siya ay lumabas at tinamaan ang pasukan ng lagusan ng bangka, handa nang pumasok sa pamamagitan ng puwersa. Maghintay. Pinigilan siya ni Luna. Tito, may mga bitag sa lagusan na ito. Kung susubukan mong gumamit ng dahas, aatake ito pabalik. Minsan na akong nakatakas dito, kaya hayaan mo akong manguna. Pwede kayong sumunod sa likod. Hinawakan siya ni Alex at umiling. Pakiramdam niya ay parang yungib ng tigre ang lagusan, na may panganib na nakaabang sa bawat sulok. Kung magpapatuloy sila, malamang na nasa panganib sila. Ayos lang, pamilyar ako sa lugar na ito. Alam ko kung saan pupunta. Huwag kang mag-alala, nakangiting sabi ni Luna kay Alex. Alam niya kung gaano siya nag-aalala. Kaya kung gumawa ng pagsubok, malalaman natin kung may mga problema pagkatapos. Hindi binitawan ni Alex, sa halip, hinayla siya sa likod niya at hiniling ang iba na umatras ng daan-daang metro ang layo mula sa tunnel. Hindi sinang-ayunan ni Claudia ang pinili ni Alex at naisip niya na siya ay samobra. Iyon ay ang kanyang mga pagpapalagay sa kanyang kapangyarihan, iniisip na hindi siya sapat na malakas. Ang batang ito ay hindi nagmula sa isang sikat, makapangyarihang angkan, kaya kahit na mayroon siyang ilang kakaibang karanasan, dapat na limitado pa rin ang kanyang kapangyarihan. Nilinaw niya ang kanyang boses at sinabing, huwag na kayong takutin. Walang anuman sa tunnel na iyon, anong mga panganib ang maaaring magkaroon. Itigil ang pag-aaksaya ng oras sa pagiging isang kalokohan, mauna na ako. Pagkatapos ay tumalon siya sa lagusan ng walang pag-aalinlangan. Anong problema mo? Hindi nakaimik si Alex, ngunit hindi siya makatayo doon at walang magawa. Nang marating ni Claudia ang tuktok ng lagusan, kakaiba ang pakiramdam ni Alex. Kasabay nito, naramdaman din ni Claudia na may mali. May puro enerhiya sa ilalim, tumutulo. Ang nakamamatay na enerhiya pagkatapos ay pumaligid sa kanya, at ang kanyang balat ay naninigas dahil sa takot. Siya ay sumigaw at agad na sinubukang tumakas, ngunit ang enerhiya ng lagusan ay tila isang uri ng gravitational force, na nakakulong sa kanya sa lugar. Nababaliw na ako, naisip ni Claudia. Sa sandaling iyon, isang malaking selyo ang lumitaw sa gilid at mabigat na damapo sa kanyang likuran. Boom!
Isang sabog ng enerhiya ang sumabog. Pakiramdam ni Claudia ay nabangga siya ng isang sasakyan sa sobrang bilis. Lumipad sa himpapawid, nagbuga siya ng dugo bago siya bumagsak sa isang malaking puno, na nagkulong sa kanya ng walang katapusan. Buti na lang at hindi na siya masubaybayan ng nakakatakot na enerhiya sa lagusan pagkatapos noon. Napabalikwas siya sa paghihirap at nakita niya ang isang bagay sa kamay ni Alex na parang laryo. Ang mismong bagay na iyon ay lumaki sa isang segundo at pinalipad siya sa puno, nagsusuka ng dugo. Alex, bakit? Bakit mo siya sinaktan? Nagulat si Luna. Ito ay isang mahirap na hit. Kailangan niya akong pasalamatan sa ginawa ko. Sabi ni Alex habang inilalayo ang Heaven Flipping Seal. Nagpumigla si Claudia na makaalis sa puno. Siya ay nasa isang masamang kalagayan, na may dugong tumutulo sa mga sulok ng kanyang bibig. Gaya ng inaasahan, tumingin siya kay Alex at nagpasalamat sa kanya kahit na inaatake siya. Ngumisi si Alex sa kanya. Utang mo sa akin ang iyong buhay. Natigilan si Claudia. May utang ba ako sa kanya ngayon? Ganun lang. Sa kabila nito, hindi niya maitatanggi na talagang iniligtas niya ang kanyang buhay. Ang iba ay nasa dilim pa, kaya sinabi ni Claudia, may kakaiba sa tunnel na iyon. Ito ay lubhang mapanganib. Muntik na akong masipsip ng kung anong puwersa. Ibinuka ni Xerxes ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi niya magawa. To think na naisipan kong pumasok ngayon lang. Naglabas si Alex ng 2 paper dolls at naghulog ng 2 patak ng dugo sa mga ito. Sa isang snap ng kanyang mga daliri ay agad na naging tao ang 2 paper dolls. Hindi lang sila mukhang may laman at dugo, pero medyo maganda rin sila. Pagkatapos nito, ang 2 manika ay tumakbo patungo sa lagusan. Kabanata 2777. Gumagamit ng mga paper clone. Isang matalinong pakulo. Gulat na bulalas ni Xerxes. Naging disipulo siya ng Mycosect at nakarinig tungkol sa mga paper clone. Sa kasamaang palad, ang spell ay nawala sa paglipas ng panahon, kaya hindi niya alam kung paano ito gamitin. Ang susunod na segundo, ang mga alon ng enerhiya ay sumabog mula sa lagusan. Pagpasok pa lang ng 2 clone, sumambulat ang heatwaves. Maraming orange wind blades ang lumabas mula sa tunnel. Tila mayroong isang misteryoso, nakamamatay na apoy sa loob ng bawat isa sa kanila. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Ang 2 clone ay hiniwa sa isang iglap, naging putol-putol. Napatalo ng iilan na may gulat na ekspresyon, lalo na si Claudia. Kung hindi lang siya tinamaan ni Alex ng selyo ngayon, siya na ang makakaharap sa mga sumasabog na mainit na talam ng hangin ngayon. Kung titingnan ang lakas ng nakamamatay na enerhiya, tiyak na hindi siya makakatakas kung wala si Alex. Kahit na ang pagkawala ng isang braso o binti ay maituturing na isang banayad na pinsala. Ano iyon? Namumutla sa takot si Luna. Hindi ako nakatagpo ng anumang mga blades ng hangin noong tumakas ako noong huling pagkakataon. Sumimangot din si Alex at sinabing, may nangyayari. Dahil naipasok niya ang kanyang sariwang dugo sa kanyang mga manikang papel, nakita niya ang nakita ng mga clone. Nang magkahiwa-hiwalay ang mga clone, may nakita siya. Ngunit ang lahat ay nangyari ng napakabilis na hindi siya makakuha ng malinaw na tingin. Bitawan mo ako. Hindi maisip ni Claudia kung paano siya muntik nang mapatay. Gusto niyang atakihin ang misteryosong puwersa ng mag-isa. Ang kanyang kakayahan ay tinatawag na Serenity, ngunit ang mga sandata na ginamit niya ay hindi pangkaraniwan, ito ay mga karayom sa pagbuburda. Gamit ang isang kaway ng kamay, nagpadala siya ng mga karayom na lumilipad. Ang mga sinulid na nakakabit sa dulo ng mga karayom ay hindi karaniwan. Kulay pilak at kasing pinong buhok ng Veles, malamang nasutla ang mga ito. Pagkatapos nito, muling lumitaw ang orange na wind blades. Ang matigas na seda ay sinunog ng mga talam. Kahit na ang mga karayom ay natunaw. Bukod doon, ang mga talam ay tila espiritual. Matapos nilang sirain ang mga armas, lumabas sila sa lagusan at pinuntirya si Claudia. Maraming wind blades ang dumaloy sa himpapawid, na nagkakagulo sa isa't isa ng malakas. Ang matingkad na apoy ay bumukas sa kalangitan na para bang kaya nilang sirain ang lahat sa mundo. Mag-ingat ka, Claudia, babala ni Martini habang naglalabas ng kakaibang payong at binuksan ito. Sa dulo ng payong, ang frame ay naghang ng isang tansong kampanilya.
Ang mga kampana ay naglabas ng isang malutong na singsing habang ang payong ay umiikot, na bumubuo ng isang larangan ng enerhiya at pinangangalagaan ang nakamamatay na talam ng hangin. Clink-clank, clink-clank. Ang nakakatakot na talam ay matagumpay na naharang. Masigasig na tiningnan ni Alex ang payong. Ito ay talagang isang mahalagang espiritual na kasangkapan. Gayunpaman, sinadya niyang mag-drag sa oras. Nag-teleport siya sa pasukan ng tunnel habang umaatake ang talam at tumingin sa ibaba gamit ang kanyang primordial na mata. This time, mas maganda ang view niya. May mga bitag talaga sa ilalim. Boom! Walang pag-aalinlangan siyang sumuntok pababa. Ang dragon tusk ni Body ay naglabas ng dagat ng gintong liwanag. Umuungal ito na parang dragon at elepante at kasing liwanag ng araw. Malakas na dumaong ang magaspang na hampas. Boom! Boom! Ang lagusan ay nanginag, na nagpapadala ng milya-milyong vibratos. Sobrang ingay ng lahat na parang sisabog na ang eardrums nila. Sa kabilang banda, naganap ang nakakakilabot na hiyawan at dagandong. Nagpadala si Alex ng ilang suntok habang sumisigaw, lumabas ka. Mayroong talagang isang tao sa lagusan, na kinokontrol ang mga blades ng hangin doon. Ngunit sino kaya ang misteryosong lalaking ito? Kabanata 2778. May tao sa ibaba. Nagulat si Luna at ang iba pa. Ito ay dapat na maging isang lihim na lugar. Ito ay isang pansamantalang ruta na hinukay niya habang tumatakas. Bukod dito, hindi sila aatake ng mga taong ito kung sila si Gilbert at ang kanyang grupo. Ngunit, sino kaya ito? Ito ba ang undead? Tanong ni Xerxes. Ang presensya ng undead ay hindi lihim sa kanya. Bilang principal ng Flying Eagles Academy, nakipag-ugnayan pa siya sa kanila. Ito ay isang tao. Sagot ni Alex na hindi na nagpipigil sa mga atake. Lumitaw ang patuloy na pagbabago ng mga marka sa magkabilang palad ni Alex. Ang mga gintong sinag ay nakapalibot sa kanyang katawan, habang ang mga simbolo ng Budismo ay lumulutang sa kanyang paligid at ang mga mantra ay binibigkas. Isang makatutuhanang gintong aparisyon sa kanya ang lumitaw. Ang Ten Wheels Earth Incantation ng Saitigarba, Heavenly Nirvana Seal. Ito ay isang bagong incantation na kamakailan ay ginawa ni Alex sa Golden Holy Space kamakailan. Ito ang huling ilang spell ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitigarba, na napakalakas. Whoosh! Habang umaatake si Alex, parang naghiwa-hiwalay ang langit at lupa. Ang mga bakuran malapit sa lagusan ay agad na pumutok, na pinalaki ang lukab ng 12-dosenang beses. Lumitaw ang puting ambon mula sa ilalim ng lupa, at ang mga depensa ng banal na santuwaryo ay nagpakawala ng malakas na pagsabog mula sa pag-atake. Habang ang Heavenly Nirvana Seal ay may limitadong kapangyarihan, nakuha ni Alex ang isang babae mula sa lagusan sa pamamagitan ng pagpalakpak ng kanyang mga palad. Sa paunang pag-atake kay Claudia, biglang umikot ang orange blades at dumiretso sa likod ng puso ni Alex. Mag-ingat ka, Alex, sigaw ni Luna. Sa harap ng mga nakamamatay na talam na ito, ang kanyang Sky Devil Zither ay walang silbi. Malamig na bamantong hininga si Alex bago mabilis na ginalaw ang babae sa kanyang mga kamay patungo sa talam ng hangin. Pas! Ang talam ay tumama, at ang babae ay nagpakawala ng isang masakit na tili, na namatay sa lugar. Inihagis ni Alex ang katawan sa lupa, tumingin sa umaatres na talam, at pagkatapos ay tumingin sa mukha ng babae. He found her unfamiliar since she was really a complete stranger. Sa pagtingin sa kanyang kasuotan, tiyak na hindi siya taga-Earth. Sino siya? Bakit siya nasa tunnel? Hindi may palibot ni Luna ang kanyang ulo sa mga bagay, naramdaman lang niya na may mali. Baka nasa panganib ang mga magulang niya dahil natigil pa sila sa lagusan. Hindi naman siya masyadong nag-aalala noon, pero halatang halata na siya ngayon. Arg! Sa loob ng lagusan, isang galit na galit ang maririnig. May ibang tao doon. Una, isang dagat ng mga bughaw na surot ang lumipad palabas. Tulad ng mga batis ng misteryosong asol na ambon, ang mga ito ay pambihirang kaakit-akit. Sa kabila nito, nanginginig ang mga mata ni Alex. Nakaramdam agad siya ng panganib matapos tingnan ang mga insektong ito. Ito ay nakasulat sa Ultimate Book of Medicine na ito ay isang sinaunang makamandag na bug. Higit na mas nakamamatay kaysa sa mga parasitic na sakit, walang makakaligtas kahit isang kagat, dahil ang kanilang buong katawan ay matutunaw sa nana. Ito ay tunay na isang miserableng kamatayan.
Kung isipin na ang tao sa tunnel ay may ganoong lason, tiyak na wala silang pakinabang. Mag-ingat, huwag kagatin ng mga bug na iyon. Kapag nakagat ka, wala nang lunas. Dakilang makapangyarihang Divine Palm. Patayin sila. Umungo si Alex habang umaagos ang Divine Power. Bumagsak ang palad ng isang gintong Buddha na kasing laki ng burol. Boom! Kabanata 2779. Nagdilim ang kalangitan ng dinurog ng palad ang dagat ng mga kulisap hanggang sa mamatay. Ang mga nakatakas ay nagsimulang mag-buzz sa paligid sa kaguluhan. Gayunpaman, si Luna at ang iba ay hindi mahina. Nagtulungan sila, pinalibutan ang natitirang mga bug, at pinatay silang lahat. Whoosh! Sa sandaling iyon, lumitaw muli ang talam ng hangin, dumiretso kay Alex. Sa pagkakataong ito, umungo si Alex at tumayo. Palihim niyang ipinatawag ang Chaos Tree, pinalabas ang mga ugat nito na parang mga tanikala mula sa impyerno at binitiwan ang mga talam. Sa kabilang banda, isang mas makapal na ugat ang pumasok sa lagusan. Ang ugat ay naglabas ng isang vintage wooden box na may twist at pull. Sa kahon ay ang mga ukit ng buwan, araw, at isang solong paa na banal na ibon. Ito ay isang kaluban, na ginawa upang hawakan ang mga blades ng hangin lalo na. Ito ay isang makapangyarihang kayamanan. Halos mamatay si Claudia sa kamay nito. Arg! Isang galit na sigaw ang nagmula sa lagusan, at pagkatapos ay isang anino ang lumabas mula roon. Nakasuot ito ng kakaibang itim na baluti. Isa itong lalaking may berdeng mata sa edad na 30s. Sinaman niya ng tingin si Alex, lalo na ang talam sa kanyang mga kamay. Sino kayo? Saang mundo ka nang galing? Kami at ang sekta ng Lunyala ang pumalit sa lugar na ito. Wala kang karapatang pumunta dito. Umalis ka kaagad, at ibalik mo sa akin ang aking kaluban. O maituturing kang nakikipagdigma sa aming sekta. Ang taong ito ay nagsasalita ng karaniwang wika ng sinaunang universo. Masasabi lamang ni Alex sa pamamagitan ng pakikinig na ang lalaking ito ay hindi taga-Earth. Siya ay malinaw na isang tagalabas. Tulad ng naisip niya, ang mga tao sa ibang mga planeta ay dumating dito matagal na ang nakalipas at sinimulan ang kanilang paghahanap para sa magandang pagkakataon sa Earth. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang sektang ito ay makakarating sa lugar na katulad nila. Lunyala, bullshit, kumusta kayong lahat dito? Kailan ka dumating, at ilang tao ang nandito? Nag-aalala si Xerxes. Ang sitwasyon ay hindi tama. Ang lalaki ay tumingin sa buong grupo na may kainahinala. Hindi mo alam kung sino kami, kung gaano ka out of touch. Sumugod si Xerxes at agad na umatake. Maaaring dumaan ang lalaki sa mga hadlang ng Earth, na nangangahulugang hindi siya ganoon kalakas ngayon. Sa kanyang kaluban na kinuha ni Alex, mas mahina siya ngayon. Sa ilang tama lang, binugbog ni Xerxes ang lalaki hanggang sa tumalsik ito ng dugo. Tinapakan ni Xerxes ang leeg ng lalaki gamit ang kanyang paa. Fuck ka, ipinagmamalaki kung gaano kakalakas. Saan nagkaroon ng lakas ng loob ang hamak na tulad mo para maghanap ng gulo dito sa ating mundo? May death wish ka ba? Magsalita ka. Ilan kayo doon, at nasaan sila? Natigilan ang lalaki. Ikaw, mga katutubo ba? Mga katutubo, aking asno. Galit na galit si Xerxes at sinimulan siyang isumpa. Biglang may kaluskos, nabali niya ang balikat ng lalaki. Maaaring hindi alam ng marami, ngunit ang principal luan ng Flying Eagles Academy ay nanggaling sa kanayunan. Sa pagtatrabaho bago pa man siya makapagtapos ng high school, nagsimula siya sa pagbebenta ng aphrodisiac wine sa kanyang bayan, at doon siya nakipag-ugnayan sa ilang magaspang na tao. Bilang resulta ng mga engkwentro, natutunan niya kung paano magsuka ng mga causes ng madali. Ang mga tao ay karaniwang hindi maaaring manalo sa isang argumento sa kanya din. Ngayong sabik na siya, wala na siyang pakialam sa kanyang imahe bilang principal. Baliw sa sakit ang lalaki, pero nagulat pa rin siya. Ang isang grupo ng mga katutubo sa kaparangan na ito ay may napakalakas na kapangyarihan. Nagpadala si Xerxes ng 3 malalakas na sampal. Ako ang nagtatanong, hindi ikaw. Isubo mo, baka mamatay ka. Wala sa mod ang lalaki na ipaalam ang mga bagay-bagay ng mabilis. Pumikit siya ng mariin. Walang karapatang magtanong sa akin ang mga katutubo sa kaparangan. Ang ating Lunyala ay isa sa pinakamahalagang sekta sa universo. Dahil ang pinakamaganda sa ating sekta ay narito lahat, kaya't humanda kayong mamatay.
Walang magliligtas sa iyo. Lahat ng mahihina sa lupaing ito ay mamamatay ng masakit dahil sa iyo. Pas. Inihagis lang ni Alex ang Heaven Flipping Seal sa ulo ng lalaki, na ikinamatay niya ng isang putok. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, kinaladkad niya palabas ang kaluluwa ng mga patay at hinanap ang kanyang kaluluwa. Biglang sumeryoso ang mukha ni Alex. Tama siya. Nandito ang mga tao sa sekta, sa loob lang. Hindi na natin kayang mag-aksaya pa ng oras. Ayon sa mga alaala ng lalaki, nalaman ni Alex na ang mga elite ng sekta ng Lunyala ay nasa labas mismo ng mga hadlang ng Earth. Ang mga pumasok ay isang tropa ng mas mahihinang lalaki. Ginawa ito para hindi ma-trigger ang formation at mapatay sila sa pagpasok nila sa Earth. Nang makapasok sila, nakita nila ang agos ng espiritual na enerhiya na umaapaw. Kaya, pinuntirya nila ang bundok sota at nahanap nila ang magandang pagkakataon. Kasabay nito, nakatakas lang si Luna sa lagusan. Dahil dito, naramdaman ng sekta ng Lunyala ang espiritual na enerhiya na nagmumula sa lagusan at sinundan sila dito. Napakaraming tao at kabilang sa kanila ay mga eksperto. Sa kabaligtaran, ang lalaki ay itinuturing na isa sa pinakamahina, kaya siya ang namamahala sa pagbabantay sa pasukan. Kabanata 2780. Ang santuwaryo ay nasa kabilang bahagi ng lagusan, parang isang nakatagong paraiso. Hindi tulad ng madilim na gabi sa labas, ang kumikinang na liwanag na kasing liwanag ng kabilugan ng buwan ay lilito sa pagpasok mo sa tunnel. Kahit isang sinag ng liwanag na kasing laki ng butil ay sapat na upang magbigay ng malinaw na paningin sa loob ng isang madilim na lugar para sa mga magsasaka. Kaya naman, ang malawak na pinagmumula ng liwanag na ito ay kasing liwanag ng isang maaraw na araw sa kanila. Mag-ingat, ang sekta na ito ay hindi madaling kalaban. Pakiramdam ko may nangyayari. Paalala ni Alex, wala akong pakialam kung anong buwan sila. Papatayin ko lahat ng lumalapit. Si Claudia ay mukhang mabangis. Nagsasanay siya ng Serenity, na naging kamukha niya kay Madam Kill It All. Ang lagusan na patungo sa panloob ng mga kuweba ay malinaw na lumawak, at ang mga marka ay naiwan mula sa demolishment. Ilang sandali sa kanilang paglalakad, nakita nila ang harang ng santuwaryo. May butas sa ibabaw nito, ngunit nakaharang ito ng langib, na parabang isang pinsala sa balat ng tao. Itinuro ni Luna ang parang peklat at sinabing, nakaraan dito at pasulong ang tunay na santuwaryo. Tanong ni Xerxes, ano ang pambungad na iyon? Pero mukhang peklat, ani Luna, napakahiwaga ng harang. Mayroon pa itong mga kakayahan sa pagpapagaling sa sarili. Ang pambungad na ito ay ginawa ng kasangkapan ng aking ama. Dati ay mas malaki ito, ngunit nang madaanan ko ito, napansin kong sumara ito muli na parang buhay. Kakaiba iyan. Medyo curious pa rin ang batang Freya sa mundo. Nang marinig ang kanyang kapatid na nag-uusap tungkol sa isang bagay na napaka-espesyal, agad niyang inilabas ang kanyang daliri upang hawakan ang parang peklat. Sinundot niya ito ng ilang beses, at sa gulat niya, may naramdaman siyang malapot, na ikinakunot ng noo niya sa disgusto. Ano ito? Napatingin siya sa daliri niya. Parang may kung anong mucus. Medyo mabaho rin. Tumingin si Luna sa kanya at nag-face funny. Sis, malaki na kayo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Natarante si Freya. Noong una, hindi niya nakuha ang biro, ngunit sa wakas ay naunawaan niya na pinagtatawanan siya ni Luna. Napakasama ni Luna, ginagawang biro ang isang bagay na nakakadiri. Damn it. Galit na nagpout si Freya at casual na sumulyap kay Alex. Nagkataon lang na may martilyo siyang bakal sa kanyang ulo na sinadya niyang buksan ang mga kalsada sa bundok. Ngunit, ngayon, marahas na pinalo niya ang bungad na parang naglalabas ng galit. Bumagsak. Ang martilyo ay gumawa ng isang mababang crack nang tumama ito sa harang. Hindi lamang medyo matigas ang hadlang, ngunit mayroon din itong pagkalastiko. Gayunpaman, hindi na napigilan ni Freya ang mga sumunod na nangyari. Ay nako, ano yon? Dugo ba? Ang iba ay natigilan. Talagang pinadugo ni Freya ang harang. Napapikit si Alex. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang gumagalaw ang shell ng pagong sa palasyo ng kanyang isip. Walang tigil itong nanginginig na parang sisabog sa kanyang isipan na palasyo. Iniabot ni Claudia ang kamay at nilublob ito sa dugo. Naamoy niya iyon, at nagbago ang ekspresyon niya. Ito ay talagang sariwang dugo, at hindi ito ang normal na uri. Malakas ang sigla ng may-ari nito.
Lalong naguluhan ang iba. Hindi kaya ang santuwaryo na ito ay may laman at dugo. Buksan natin ito, at makikita natin. Sa kabila nito, narito sila upang magligtas, hindi mag-imbestiga ng ilang dugo. Napakahalaga ng oras, at anuman ang nangyari sa pagbubukas na ito, ngayong nasa loob na lahat ang mga miyembro ng sekta ng Lunyala, ang kaligtasan ni Jade at ng iba pa ang nakataya. Sabay tayong umatake. Boom, boom. Sa isang iglap ay lumaki ang bungad. Kakaiba nga ang pakiramdam nito na parang napunit ang laman ng ilang nilalang. Ang sariwang dugo ay tumalsik, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ito ay tila natapos, at ang siwang ay naging puti. Nagbuo ito ng lagusan na kasing taas ng isang lalaki. Papasok muna ako. Nanguna si Luna at dumaan sa lagusan. Ang buong proseso ay parang dumaan sa isang uri ng pagkakabighani. Kapag siya ay tunay na pumasok sa tunnel, ito ay tulad ng isang malaking screen na naghihiwalay sa dalawang espasyo, tulad ng isang portal. Si Luna, nakakapasok lang, ay sumigaw ng pagkagulat. Nasa likuran niya si Alex, at mabilis siyang dumaan. Pagkatapos ay nakita nila ang isang napakalaking grupo ng mga buhay na kalansay na nagsisiksikan sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay kumikinang sa berdeng ilaw habang silang lahat ay nakatingin kay Alex. Para rin silang nabigla, nagulat sa biglang paglitaw ng mga tao. Ang Undying Clan. Tumalon ang puso ni Alex. Masyadong pamilyar ang sitwasyong ito. Sa sumunod na segundo, sumiklab ang digmaan. Habang ang mga kalansay ay namulat na parang mga piteng na umaamoy dugo. Nagsisigawan ang mga ito at sumugod sa kanila. Ang mga skeleton na ito ay medyo mabangis. Karamihan sa kanila ay may mga armas din sa kanilang mga kamay. Boom! Nagpadala ng pag-atake si Alex gamit ang kanyang palad. Ang banal na kapangyarihan ay parang walang katapusang dagat, na nagpabagsak sa mga kalaban at nag-aalis sa kanila sa daan ni Alex. Mabilis na tinanggal ni Luna ang White Bone Whip sa kanyang palso. Pagkatapos ay bumuga siya ng hangin at sinabing, bakit ang mga kalansay na ito ay kahawig ng mga nasa Spiritual Valley Dungeon? Ang banal na enerhiya ay dumaloy mula sa katawan ni Alex nang ibalik niya ang mga kalansay gamit ang kanyang mga palad. Hindi sila magkatulad. Mas malakas ang mga ito. Hindi na mahina ang kanyang kakayahan tulad ng dati. Kung kaharap niya ang mga kalansay na iyon pabalik sa piitan, magagawa niyang patayin ang mga ito sa isang suntok gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Sumugod sa likod sina Freya, Claudia, Xerxes, at ang iba pa. Nang makita ang sitwasyon, agad silang sumama sa labanan. Medyo malakas din si Xerxes. Siya ay nagtataglay ng isang pambihirang kayamanan, na dating pangunahing kayamanan ng isang banal na simbahan, isang talam na tanso. Ito ay nilamon ng nagniningas na apoy, na nakamamatay sa mga undead kapag naisa-aktibo. Sa pamamagitan nito, madali silang naalis, ito ay isang madaling labanan sa pangkalahatan. Itinuro ni Freya ang White Bone Whip ni Luna. Sis, mukhang interesting ito. Saan mo nakuha? Tinuro ni Luna si Alex. Binigay niya sa akin. Oh, alam ko, ito ay isang tanda ng pag-ibig. Pwede mong sabihin ang kahit anong gusto mo. Hindi ko itatanggi. Hindi na ito inilihim ni Luna. Oo, Alex, nasaan ang aming maliit na whitey? Hindi pa namin ito nakita simula nang lumabas kami mula sa Spiritual Valley. Umiling si Alex. Hindi ko alam. Ang pusa ay isang espiritual, gawa-gawa na nilalang na nabuhay mula noong sinaunang panahon. Mula nang aksidenteng nakapasok si Alex sa undead territory, nawala na ito. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Tinanong niya si Waltz, para lamang malaman na si Whitey ay nanatili sa Rockefellers sa loob ng 3 araw pagkatapos na magkaroon ng problema si Alex. Pagkatapos ay nawala siya nang walang salita. Ang mga kalansay sa mga kuweba ay nabura lahat. Nakilala agad ni Luna ang lugar. Tinungo niya ang direksyon kung saan naroon ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, walang tao doon. Sa halip, natagpuan nila ang 3 bangkay na nakahandusay sa lupa. Bumagsak ang mga puso sa lupa habang ang lahat ay nagmamadaling pumunta upang suriin. Mag-ingat, huwag lumapit dito. Napansin ni Alex na may mali sa kanyang primordial eye at mabilis na binalaan ang iba. Ang 3 katawan ay natatakpan ng maliliit na pulang surot. Nagtipon sila ng makapal sa mga bangkay, na natupok ang lahat ng laman. Tanging ang kanilang mga damit, buto, at mga inabandunang sandata ang natira.
Hindi ko sila mga magulang o tiyahin. Sabi ni Luna. Iba ang damit, pati ang mga armas. Ito ay, mga taong mula sa sekta ng Lunyala. Nakasalubong na nila. Siguradong may naganap na labanan dito. May mga malinaw na marka nito. Ang tatlong katawan ay mayroon ding maliwanag na espada, nagdulot ng mga sugat. Nag-aalala si Xerxes. Saan kaya sila nagpunta? Sa sandaling iyon, isang kaluskos ang maririnig sa madilim na kapaligiran. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng isang tunog mula sa isang madilim na daanan. Unti-unting gumapang palabas ang isang mabalahibong pulang surot na kasing laki ng truck. Kabanata 2782. O Diyos ko, ano yan? Pinakamalapit sa surot, hindi napigilan ni Freya na mapasigaw. Parang may bukal sa ilalim ng kanyang mga paa, tumalon siya at dumapo sa mga bisig ni Alex. Inilibot ni Martini ang kanyang mga mata. Hey! Nandito lang ako, alam mo ba? Agad namang namula si Freya. Mom, mas ligtas dito kasama si Alex, sheepishly added. Ay nako, ganito ang pakikitungo sa akin ng anak ko. Tumingin si Luna sa kapatid na tila walang pakialam. Natawa pa siya tungkol dito. Masasaktan si Daddy sa pagkakataong ito. Walang alinlangan, madudurog ang puso ng kanilang ama kung kukunin ang kanyang dalawang anak na babae. Hindi alam ni Alex kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, ngunit naramdaman niya ang isang paparating na panganib. Ito ay nagmumula sa napakalaking pulang surot. Whoosh! Ibinuka ng malapad na surot ang bibig nito at naglabas ng puting windblade. Sa totoo lang, isang makapal na sinulid na sutla ang bumulwak sa bibig nito at tinutukan si Freya. Napakabilis ng sinulid na parang talon ng hangin. Lumipat ng 30 metro ang layo ni Alex sa isang hakbang, halos hindi nakaiwas sa pag-atake. Ang sinulid ay marahas na dumapo sa lupa tulad ng isang masa ng spider silk, siksik at makapal ngunit, ito ay mas matigas kaysa sa regular na spider silk. Bumangon ang dilaw na usok mula sa lupa kung saan ito dumaong, na umaamoy ng nakakatakot na amoy. Mag-ingat, ang gas ay lason. Sumigaw si Xerxes at agad na nagdulot ng bug zone ng hangin gamit ang kanyang mga palad, na tinatangay ang usok. Gayunpaman, ang mga naturang paggalaw ay nag-trigger ng mga pulang bug. Noong una ay nasa hibernation sila pagkatapos kumain, ngunit ngayon, sunod-sunod na silang nagigising, nakatingin sa direksyon ni Alex at ng iba pa. Pagkatapos, inatake nila sila ng walang pag-aalinlangan. Chech! Biglang tumunog ang dambuhalang surot at nagpakawala ng matinis na tili. Isang tunog na parang buhangin ang umalangaw-ngaw sa loob ng lagusan. Ang lahat ay naging lubhang nababalisa. Ano ba naman yan? Meron pa. Ano ang bagay na ito kahit na? Nagka-goosebumps ako. Pinakatakot ako sa mga yakap, lalo pa ang marami sa kanila ng sabay-sabay. Sigaw ni Martini. Nagningning ang primordial eye ni Alex at tumingin sa lagusan. Sa sumunod na segundo, sumigaw siya, tumakbo, dali. Ito ay isang infestation. Niyakap niya si Freya gamit ang isang braso at hinawakan si Luna sa kabilang braso. Pagkatapos noon, diretso siyang tumakbo sa kabilang direksyon. Natural na sumunod sa kanya ang iba. Nagpadala si Xerxes ng alon ng apoy sa kayeg na may bronze sword of the 7 stars na bumuo ng 10 metrong firewall sa tunnel. Gayunpaman, tila ang mga bug na ito ay hindi natatakot sa apoy. Nagsimula pa silang tumalon. Ang grupo ay ngayon ay ganap na walang imak. Ang mga surot ay tumalon sa apoy at patuloy na gumagapang ng matulin. Milyon-milyong nakal-alasong puting sinulid ang sumunod sa likuran nila na parang mga anino. Si Xerxes, na huli, ay sumigaw ng malakas. Dahil siya ay tumatakbo para sa kanyang buhay, ang talon ng hangin mula sa kanyang espada ay hindi sapat na malakas, kaya kinailangan ni Martini at Claudia na sumama sa kanya upang labanan ang mga kaaway sa huli. Alex, ano ang sinabi mo? Sigaw ni Xerxes kay Alex habang nilalabanan ang mga kulisap. Sabi ni Alex, isang infestation. Ito ay isang leveled na bersyon ng mga parasitic worm. Napakalupit nila at kinokontrol ng isang tao. Kung nandito ang Reyna, kailangang nasa malapit ang may-ari. Baka palihim na pinapanood nila tayo sa dilim, naghihintay ng pagkakataong umatake. Fuck, ang mga bagay ba na ito ay talagang alagang hayop ng isang tao? Sabi ko na nga ba? Talagang masama ang sekta ng Lunyala. Galit na galit si Xerxes. Gayunpaman, ang mga uod na ito ay may mahusay na depensa.
Parehong hindi sila mapatay ng tubig at apoy, at dumating sila sa hindi mabilang na bilang. Maging si Martini ay nagsabing hindi na sila makakatagal pa. Tila wala silang ibang pagpipilian kundi ang gumawa ng isa pang solusyon. Sa sandaling iyon, biglang huminto sa kanyang mga hakbang si Alex, na karga-karga sina Luna at Freya. Bumagsak si Claudia sa kanyang likod ng malakas dahil hindi niya napansin ang mga galaw ni Alex. Sige, bakit ka huminto? Nasa likod natin ang mga surot, mabilis niyang sabi. Ito ay isang dead end, sabi ni Alex. Kabanata 2783. Ano? Isang dead end. Lumingon si Claudia. Hindi nakaharang ang kanilang kalsada, ngunit nagmumula doon ang isa pang bug sa laki ng truck. Sa paligid nito ay hindi mabilang na maliliit na bug. Shit, napapaligiran tayo. Anong gagawin natin? Tanong ni Freya sa nanginginig na boses. Hinayla ni Luna pababa ang kapatid. Huwag kang magpakamatay. Halika labanan ang mga bug sa amin. Isa kang inapo ng exorcist dragons, at natatakot ka sa mga bug. Nagdudulot iyon ng kahihiyan sa aming angkan. Sabi ni Alex, atake them. Sumunod kayo sa akin. Pumalakpak, lumitaw ang requiem clock, at ang mga alon ng banal na enerhiya ay umaalingaw-ngaw habang ang orasan ay lumilipat sa ibabaw ni Alex. Ang isang gininto ang hadlang ng banal na enerhiya pagkatapos ay tinakpan ang lahat. Ang kaliwang kamay ni Alex ay nakahawak sa kaluban habang ang kanyang kanan ay may hawak na sword gourd. Daan-daang wind blades at liwanag ang nag-cross sa isa't isa, na bumubuo ng isang mahigpit na niniting na talam, na umiikot sa dagat ng mga surot na parang blender. Tutulong ako. Inilayo ni Luna ang kanyang latigo at inilabas ang Sky Devil Zither. Tring, tring. Nakakamatay ang tunog ng sitar, at ang mga sound wave ay nakapag-trigger ng pagsabog. Ang mga kapangyarihan ni Freya ay bumuti rin ng husto. Ang kanyang ina, si Martini, ay dinala siya minsan sa Dragon Palace, isang nakatagong lugar kung saan sinanay at pinino ng mga exorcist dragon ang kanilang mga kapangyarihan. Ang mga pag-atake ni Freya ay katulad ng mga spellang, at ang hangin ang kanyang kakayahan. Salamat sa kanyang malalakas na skill set, siya ay isang malaking tulong. Inipon ni Freya ang buong infestation sa isang buhawi, kaya madaling ma-atake ni na Alex at Luna ang buong bagay. Boom! Pinagsama-sama ni Alex ang lahat ng kanyang mga espada at ginawa itong isa, pinatay ang isa sa mga insekto ng Reyna sa isang pag-atake. Mula sa bibig nito, tumalsik ang makamandag na sinulid na parang bukal. Ang nakakalason na dilaw na likido ay lumabas mula sa katawan nito. Ang lason ay napakalakas na kahit ang maliliit na surot ay hindi makayanan. Nang madikit ang mga ito sa magaspang na likido, ang mga surot ay natunaw sa isang solusyon sa gereng, na nagkataong lason din. Kasabay nito, ang kamandag ay dumaloy patungo sa kanila na parang ilog. Lumitaw ang nakal-alasong dilaw na usok saan man ito dumaan. Dragon God Edict. Hayaang umihip ang hangin, ang Diyos ng hangin. Whoosh! Tinatangay ni Freya ang makamandag na usok gamit ang kanyang wind spell. Gayunpaman, ang kamandag ay patuloy na umaagos. Sa sandaling iyon, sumigaw si Xerxes, "Bilisan mo, sumakay ka sa bangka." Inilarawan niya ang gintong bangkang kawayan na lumipad sa himpapawid. Isa itong sinaunang banal na bangka na may iba't ibang tungkulin na tanging ang may-ari nito ang nakakaalam. Sa kasalukuyan, ito ay nakabuo ng isang hadlang na maaaring hadlangan ang makamandag na usok. Sisingilan. Pinabilis ni Xerxes ang bangka sa makamandag na espasyo, ngunit patuloy na humahabol sa likuran nila ang dagat ng mga kulisap. Ang masama pa nito, maririnig din ang isang makulimlim na boses. Gusto mong umalis pagkatapos patayin ang mga miyembro ng sekta ng Lunyala. Paano namin mapapanatili ang aming lugar sa universo kung hahayaan ka lang naming umalis? Napalingon si Alex at ang iba pa at may nakita silang dalawang babae na nakatayo sa likuran nila. Ang kanilang kasuotan ay katulad ng lalaki noon, ngunit ang kanilang mga mukha ay naglabas ng hindi komportable na vibe. May pockmark at peklat, ang balat ay tila naka-road ng ilang beses ng sulfuric acid. Ang kanilang laman ay hindi regular na hugis, kung saan ang mga may kulay na piraso ay nakakalat sa kanilang mga mukha. Arg! Nakakatakot ang dalawang ito. Hindi napigilan ni Freya na mapasigaw. Ang iba ay kinilig din. Matapos silang pagmasdan, natural na matatakot ang isa, lalo na ang mga mas magagandang babae.
Naisip nila ang kanilang sarili nang makita ang mga ganoong mukha. Kung may mangyari man na ganyan sa magaganda nilang mukha, mas gugustuhin pa nilang mamatay. Napabulala si Alex, ito ang mga balang ng tao. Habang nagsasalita sila, ang dalawang babae ay naglabas ng isang bag bawat isa at binuksan ang mga ito, naglabas ng dalawang ginintoang, medyo makamandag na surot. Pumunta ka, patayin sila. Kabanata 2784. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex nang makita niya ang dalawang gintong surot. Ang iba, masyadong, alam kung gaano naging masama ang sitwasyon. Ang hitsura ng dalawang kulisap ay parang dumating na ang reyna ng lahat ng kulisap, lahat ng iba pang pulang kulisap ay nagsimulang gumapang sa lupa at nanginginig sa takot. Fuck, bakit kailangan nating makatagpo ng mga ganitong bagay? Reklamo ni Alex, bumilis ang tibok ng puso niya. Agad niyang sinabi, Principal Luan, ikaw ang magmaneho ng bangka at dalhin sila sa unahan. Hanapin mo ang aking Panginoon at ang iba pa. Ako na ang bahala dito. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Siyempre, hindi sumang-ayon si Luna sa kanya. Hindi. Kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Paano ka na lang namin maitatapon dito? Kaya kung manatili at lumaban, alam mo ba? Alex, mananatili din ako, sabi ni Freya. Ungol ni Alex, anong silbi niyong dalawa na manatili? Magiging pabigat ka lang. Principal Luan, umalis ka na. Alex, huwag kang matigas ang ulo. Kaya mo ba talaga ang sitwasyon? Tahimik na tanong ni Xerxes. Napangiti si Alex. Nakalimutan mo na ba kung paano ko pinatay ang Immortal Emperor habang nasa underworld tayo? Bakit ako matatakot sa ilang bug kung kaya kong patayin ang emperador na iyon? Huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Hindi nila ako kayang saktan, pero baka saktan ka nila. Talagang nagkaroon ng malakas na impresyon si Xerxes sa kapangyarihan ni Alex habang sila ay nasa underworld, at sa gayon, nakadama ng katiyakan sa mga salita ni Alex. Okay, naniniwala ako sa'yo. Hihintayin ka namin sa harap. Whoosh! Tumalon si Alex mula sa bangka at bumagsak sa lupa. Maririnig mula sa itaas ang sigaw ni Luna. Mahal, kailangan mong makabalik ng ligtas. Kung ayaw mo, hahanap ako ng ibang lalaki at lokohin ka. Ito, isa ba itong paalala o banta? May gustong sabihin si Freya, ngunit hindi niya napigilan ang sarili na magsabi ng kahit anong matapang tulad ng kanyang kapatid. Kaya, tinapakan niya ang kanyang mga paa at sumigaw, Alex, huwag kang mamatay. Hihintayin ka namin, okay. Sa kabilang banda, ang mga balang tao ng sekta ng Lunyala ay ayaw magpaalis ng sinuman at agad na inutusan ang mga gintong surot na umatake. Whoosh! Inilabas ni Alex ang Xavian sword at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Para siyang bayani, handang labanan ang anumang bagay na dumating sa kanya. Biz! Ang dalawang kulisap ay nagpakawala ng matinis na tunog. Kalahati sa laki ng mga pulang surot, ang mga ito ay mas mabilis. Sa isang iglap, naglabas sila ng dalawang pares ng gininto ang pakpak na may mga komplikadong pattern, maganda ngunit mapanganib. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano kalupit ang makamandag na bug na ito, ngunit alam niya. Ito ay malinaw na nakasulat sa Ultimate Book of Medicine, pagkatapos ng lahat. Ang Golden Beetle ay ang hari ng lahat ng makamandag na surot. Hindi sila magagapi maliban kung mayroong isang makapangyarihang kayamanan na maaaring kumokontrol sa kanila. Kung hindi, mas mabuting tumakbo kaagad pagkatapos makatagpo ng gayong insekto. Ang mga bug na ito ay sakit ng ulo sa kahit na mga eksperto ng incarnate deity. Ngunit kahit na ang pinakamahinang miyembro ng sekta ng Lunyala ay magkakaroon ng gayong mga makinang pangpatay. Ito ang dahilan kung bakit sinabihan ni Alex si Xerxes na dalhin ang iba at tumakbo. Nagkaroon siya ng pagkakataong mamuhay ng mag-isa, ngunit hindi ito pareho para kay Luna at Freya. Kung maabutin sila ng mga surot, malamang na maabot nila ang kanilang pagkamatay. Magagawa bang i-freeze sila ng 10-point forbidden spell? Nakaisip ng plano si Alex at palihim na pinatawag ang pagan ng mga ipinagbabawal na spells. Siguradong hindi niya isusuko ang kanyang buhay. Worst case scenario, nakakapagtago pa siya sa cleansing vase. Whoosh! Ang dalawang surot ay naging dalawang sinag ng gininto ang liwanag. Kumilos sila sa bilis ng kidlat at dirdiretsong tinungo si Alex. Papalapit na sila. Nagbigay ng malamig na ekspresyon ang dalawang tao na balang halatang puno ng sarili.
Ang gayong kamangmangan para sa isang grupo ng mga katutubo. Mamatay ka na lang, sabi ng isa sa kanila. Sabay-sabay na isinaaktibo ni Alex ang kanyang primordial at divine na mga mata, pinagmamasdan ang mga bug at malinaw na nahuhuli ang rutang lumilipad. Pagkatapos ay itinaas niya ang Xavian Sword habang lihim na gumagana ang pagan ng mga ipinagbabawal na spells. Kabanata 2785. Ang Great Icebound Spell. Pass. Si Alex ay malapit ng mag-spell. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, 2 pulang bug zone ng hangin ang nagsimulang umihip ng marahas. Tulad ng 2 wind blades, mabangis nilang inatake ang mga kulisap. Natigilan si Alex. Kung titingnang mabuti, ito ay 2 karayom sa pagbuburda na may nakatali na pulang sinulid. Iyon ang sandata ni Claudia. Masasabi niyang napakalakas ng mga karayom ni Claudia. Sa mismong target, tinamaan nila ang mga bibig ng mga surot kapag nakabuka ang mga ito. Pagkatapos, ang 2 pulang sinulid ay lumiwanag na kasing liwanag ng araw, na nagninangas na parang apoy. Ang ganitong uri ng sinulid ay mas advanced kaysa sa sutla na sinulid na ginamit niya kanina. His, ang mga surot ay sumirit ng malakas sa matinding sakit habang nagpupumiglas sila sa lupa. Hindi nag-aksaya ng oras si Alex, nagcast siya ng 10-point forbidden spell, ang Great Icebound Spell. Sa tunog ng isang bagay na mabilis na nabubuo, ang 2 gintong surot at ang mga pulang surot sa likod nila ay tinatakan sa yelo. Tumingin siya kay Claudia, na nakatayo sa tabi niya. Bakit ka nandito? Si Claudia ay mukhang walang pakialam. Hindi ako sanay na nagtatago sa iba. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya tayo ngayon. Hindi nakaimik si Alex. Di ba parang nasa sitwasyon akong nagbabanta sa buhay? Sabihin mo iyan pagkatapos mong patayin ang mga bug na ito. Hindi pa ba sila patay? Tanong ni Claudia. Nag-o-overthink ka. Ito ang mga hari ng mga insekto. Sila ang pinakamakapangyarihan sa kanilang uri. Kahit na ang mga eksperto ng incarnate deity ay sinusubukang iwasan sila. Nang matapos siyang magsalita, nagmula sa 2 ice statue ang mga basag na tunog. Ang mga gintong surot ay hindi nagalaw. Galit na galit, bumagsak sila palabas ng yelo, sumisigaw ng malakas at winuwagayway ang kanilang mga antena. Sa likod nila, ang grupo ng mga pulang surot ay dumagsa. Nakakagulo yan. Si Claudia ay mukhang malungkot ngayon. Hinailan niya ng mahigpit ang sinulid gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga thread ay napakalakas, ang kanilang mga ibabaw ay natatakpan ng nakamamatay na enerhiya. Walang nakakaalam kung saan sila ginawa. Anyway, sa ilalim ng kontrol ni Claudia, ang 2 thread ay naging lubhang nakakatakot. Lumitaw ang mga pattern mula sa kanila at pumasok sa mga insekto. Lumipat. Si Claudia ay sumigaw bago ang pulang sinulid ay naging isang malaking sapot, na nakakulong sa 2 gintong surot. Sa susunod na segundo, nahuli sila ng web, hindi makawala sa ngayon. Itinaas niya ang kanyang snow white cheeks kay Alex. Paano yan? Nabibilang na ba iyon ngayon? Umiling si Alex. Hanggat ang mga balang ng tao ay nabubuhay, ang mga surot ay hindi maaaring patayin. Papatayin ko sila. Ang mga balang ng tao ay iniugnay sa mga surot sa isang mahiwagang paraan. Dahil sila ay namuhay ng magkasama mula noong bata pa, ang mga nakakalason na insekto ay tulad ng isang produkto ng mga tao, na nagpapalaki sa kanilang mga anak gamit ang kanilang sariling mga katawan. Pinakain nila ang mga ito ng kanilang mga katawan at pinakawalan sila noong sila ay lumaki. Kaya naman, talagang tiningnan ng insekto ang balang ng tao bilang kanilang maternal body. Ang ganitong relasyon ay hindi matatanggap ng sinumang normal na tao. Bukod dito, ang kanilang mga mukha ay nasa ganoong estado dahil sila ay nabuo habang nag-aalaga ng mga surot. Ito ay dahil ang lason sa kanilang mga katawan ay ipapakita sa buong balat nila. Kung habarin nila ang kanilang mga damit, mas kasuklam-suklam at kakilakilabot ang hitsura nila, na para silang balat ng mga pulaka. Ngayon, ang mga tao na balang ay baliw, hindi inaasahan na ang mga gintong surot ay titigil. Fuck, hindi ko inaasahan na napakalakas ng hadlang ng kaparangan. Hindi lang nabawasan ng kalahati ang ating mga kapangyarihan, pero naapektuhan pa ang mga kulisap, sabi ng isa sa kanila. Kung hindi dahil doon, matagal nang patay ang hamak ng mga katutubo na ito. Walang ibang paraan. Kailangan nating gamitin ang mahalagang dugo ng demonyo. Kabanata 2786. Ang 2 tao na balang ay hindi ganoon kalakas,
at ang kanilang paglilinang ay bahagyang nabawasan nang tumawid sila sa hangganan. Ganyan ang kapangyarihan ng field ng puwersa. Kung ito ay mas malakas, ang mga kahihinatnan ay hindi kasing simple ng pinaliit na paglilinang, ngunit tulad ng higanteng ibon dati, ito ay mababawasan ang kanyang buhay. Ang huling pagtatapos, gayunpaman, ay pareho. Pinutol ng Xavier Sword ni Alex ang isang gulong ng liwanag. Sa isang espada, ang dalawang balang ng tao ay pinugutan ng ulo. Poof! 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 Ang ikinabigla ni Alex ay ang sandaling ang dalawang tao na balang ay pinaghiwa-hiwalay ng Xavier Sword, ang dugo sa loob ng kanilang mga katawan ay bumulwak na parang sisabog na bulkan. Ang dugo, na malansa at mabaho, ay hindi pula ngunit berde. Nang sumalubong sa hangin ang berdeng dugo, lumabas ang berdeng usok. Ang kakaibang lason ay walang kapantay. Sa kabutihang palad, ang requiem clock na nakasabit sa ulo ni Alex ay hindi natanggal. Ang gininto ang banal na enerhiya ay parang anino, at ang napakalason na dugo ay tumama sa gintong kalasag at kinaagnasan ito, na naging sanhi ng pag-iyak ng requiem clock. Si Clinton, ang tool spirit, ay malamang na nanginginig. Siya, ang isa pang balang tao ay naglabas ng isang bote na naglalaman ng dugo ng ilang demonyo. Kasunod nito, binago nito ang mga bug ng 10 beses na mas malakas. Ito ang paghahandang ginawa nila noong tumawid sila sa mga hadlang. Gayunpaman, hindi sila bibigyan ni Alex ng pagkakataong magbago. Whoosh! Isang anino ang dumaan, at ang Xavier Sword ay mabilis na tumakas na parang kidlat. Ang mga makamandag na falcon ay sumisingit ng marahas sa pagkamatay ng falcon, at ang mga tunog ay nagtagpo, naglalabas ng isang ingay na hindi kanais-nais sa tainga, ang kanilang mga eardrum ay malapit ng mapunit. Napasigaw si Claudia, at umagos ang dugo sa kanyang tenga. Tinapan niya ang kanyang tenga at hindi niya nahawakan ang birda na karayom na may pulang sinulid. Dalawang tunog ang maririnig, gayunpaman. Ang mga gintong salagubang, na ang mga bibig ay natusok ng mga karayom sa pagbuburda, ay nakalaya na. Hindi sila nagmamadaling habulin si Claudia bagkos ay bumalik sila sa dalawang balang tao bago nag-agawan para kainin ang mga bangkay at dugo. Agad namang nag-teleport si Alex. Auntie Claudia, okay ka lang ba? Tumingin sa kanya si Alex at nagtanong. Ano ba ang sinisigawan mo sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Claudia. Wala pang 30 ang hitsura, siya ay may maayos na hitsura na nagpaganda sa kanya at pino. Matapos tawaging auntie ng lalaking kasing edad ni Alex ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Si Alex, gayunpaman, ay sumimangot at tiningnan ang dugo sa kanyang mga tainga, iniisip na ang kanyang eardrum ay pumutok. Gayunpaman, hindi ngayon ang oras para doon. Sa halip, ito ang pinakamahusay na oras upang patayin ang mga salagubang. Mahusay na icebound spell. Panipi, 1000 sword attack, nasusunog na kulog na apoy. Puspusan ang mga pag-atake ni Alex. May yelo at apoy, na may daan-daang lumilipad na espada na bumubuhos na parang ulan. Ang mga salagubang na walang mga balang ng tao ay parang mga lumulutang na ducklings na nawalan ng pundasyon. Mas madali silang pumatay, lalo na pagkatapos ng pagkamatay ng mga balang ng tao. Damaloy ang kamandag, na lamason sa lahat ng iba pang maliliit na salagubang. Ilang saglit pa, tumila na ang alikabok. Lumingon si Alex at nakitang pinunasan na ni Claudia ang dugo sa kanyang tenga. She recovered her composure, then said as she looked at Alex, "Well, hindi naman masama ang fighting ability mo." May hinaharap pa, panipi-panipi, natigilan si Alex at hindi nakapagsalita. Sa wakas, sinabi niya, "May utang ka sa akin ng panibagong buhay." Hindi nasira ang tenga ni Claudia, at naririnig niya ang bawat salita. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. "Brat, paano ka magbilang? Bagamat hindi ko itatanggi na nakatulong ka sa akin, ang pagsasabi mo ng utang ko sa iyo sa buhay ay medyo labis, di ba? Magkasama tayo sa iisang bangka. Kung hindi ko pinipigilan ang gininto ang salagubang, napatay mo kaya ang mga balang ng tao ng ganoon kadali." Tumanggaw si Alex. "Sige, kalimutan na natin." Panipi, sa kabila ng pagbabalik ng kanyang buhay, nakaramdam pa rin ng awkward si Claudia. "Ako ang tiyahin mo. Kahit na iligtas mo ako, ito ay ganap na natural. Paano mo ako maibabalik?" Ungol niya nang nagngangalit ang mga ngipin. Tumanggo ulit si Alex. "Don't worry, hindi kita pipilitin.
Panipi-panipi, ang mga gininto ang salagubang at ang mga balang ng tao ay lubhang nakakalason, at walang mahalagang pagnakawan, na nagudyok sa mag-asawa na bumalik kaagad upang makipagkita kay Xerxes at sa iba pa. Gayunpaman, pagkatapos tumakbo para sa isang makatwirang distansya, hindi sila matagpuan. Kakaiba, walang laman ang lugar na ito, at walang ibang palatandaan ng labanan. Saan sila pumunta? Logically, dapat ay naghihintay sila sa hindi kalayuan. Sabi ni Alex, nahanap kaya nila ang mga bakas ni Principal Lawler at hinabol sila. Tinanong ni Claudia, sa daan dito, bumagsak ba ang daan o ano? Kabanata 2787. Nag-isip sandali si Alex at umiling. Hindi, may isang daan lang. Sabi ni Claudia, look ahead. Ang lumilipad na arka ni Xerxes ay isang pinakamataas na kayamanan. Ito ay dating isang kayamanan ng templong ninuno ng Dawist. Ito ay mabilis, at maaaring naunahan tayo nito. Narinig ni Alex ang opisyal na pangalan ng Golden Bamboo Boat sa unang pagkakataon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Habang pasulong sila sa madilim na paligid, tanging tunog ng yabag ng dalawang tao ang maririnig. Parang napakatahimik. Maya-maya, napagtanto nilang dalawa na sila ay naliligaw. Ayon sa pagkalkula ng agwat ng mga milya, maaari silang pumunta mula Michigan hanggang California sa napakabilis na bilis. May mali. Nanguna si Claudia at huminto. Hindi rin tama ang pakiramdam ko. Parang paikot-ikot tayo. Halos iisang landas ang tinahak namin. Naliligaw ba tayo? Umiling si Alex. Ang tinatawag na phenomenon ay isa lamang sa mga ordinaryong porma sayon sa loob, walang dapat banggitin. Mukhang nagdududa si Claudia. Magsalita ka na parang alam mo ang porma sayon. Sabi ni Alex, hindi ba sinabi ni Mooney sa iyo? Ako ay isang formation grandmaster. Array, anong problema mo? Nakagat ko ang dila ko. Tinitigan ni Alex ang ekspresyon nito na may pagdududa sa mukha. Tita Claudia, nagsasanay ka ba talaga ng serenity? Inilibot ni Claudia ang kanyang mga mata. It is none of your business. Sabi mo formation master ka, kaya bilisan mo at basagin mo ang formation dito para sa akin. Walang magawang sabi ni Alex, kung may mga formations lang dito, matagal ko na itong natagpuan, pero ang susi ay walang formation boundaries dito. Ito ay napaka-normal. Sinabi ni Claudia, sa tingin ko ito ay dahil hindi mo alam kung paano sirain ang porma sayon. Tumingin sa kanya si Alex at hindi na nagsalita. Sa halip, ibinuka niya ang kanyang primordial eye at tumingin sa paligid, saka humiga muli sa lupa at nakinig. Pagkaraan ng ilang sandali, nakaramdam siya ng kakaiba at kakaiba. Well, may nakikita. Tanong ni Claudia. Napakakakaiba dito. Parang, ito ay isang buhay na bagay, sabi ni Alex na may kakaibang mukha. Kaya, hindi tayo nawala, ngunit ang daanan na ito ay malamang na buhay. Mga buhay na bagay. Natigilan si Claudia. Hindi niya kailanman naisip ang ganoong sitwasyon, ngunit ngayong naalala niyang dumudugo ang butas na kanilang pinasukan ay medyo naghinala na siya. Pinisil niya ang kanang kamay at kumuha ng mahabang kutsilyo. Pagkatapos, sinabi niya, subukan ito at tingnan. Napakahaba ng kanyang espada. Mga 2 metro ito, mas matangkad ng kaunti sa taas niya. Ito ay kumikinang at napakatalas. Itinutok niya ang espada sa lupa ng walang awa. Poof! Walang dugong bumulwak. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang buong daanan ay nabaligtad at umalog ng malakas, at ang mga dingding ng daanan ay mabilis na nagsara. Hindi maganda, tumakbo ka. Nakita ni Alex na hindi tama ang sitwasyon at mabilis niyang binuhat si Claudia. Nag-teleport siya pasulong, ngunit hindi siya makagalaw sa labas dahil ang teleportation ay limitado rin sa espasyo. Ang bilis ng pagsasara ng channel wall ay mas mabilis kaysa sa kanyang teleportation. Ang susunod na segundo, snap, sarado ang daanan. Kabanata 2788. Gumalaw ng lakas si Alex. Agad na sumigaw muli si Claudia, huwag kang gagalaw, hindi ka gagalaw. Siyempre, nahihiya si Alex. Si Claudia ay babae rin ni Gilbert at tiyahin ni Luna, at ngayon, nahaharap siya sa ganitong sitwasyon. Gusto mo bang lumipat ako ng kaunti o hindi na? Sinubukan ni Alex ng husto, ngunit pinalibutan ng napakalaking at walang katulad na puwersa ang saradong channel.
Kung hindi dahil sa kanyang malakas na pangangatawan at sa presensya ng mga divine bones ni Ymir upang palakasin ang kanyang katawan, hindi siya makakagalaw. Si Claudia ay nagpumiglas ng husto, nais na magbago sa isang angkop na posisyon. Gayunpaman, nalaman niyang lumalala lang ang sitwasyon kapag lumipat siya. Halos lumundag ang puso niya, namumula ang mukha, at hindi na siya naglakas loob na gumalaw. Naramdaman din ito ni Alex, at ang mas nakakahiya, medyo naalimpungatan siya. Nakaka-torture talaga. Hindi ko akalain na magtatagal ito. Pagtiisan natin ito. Ang channel na ito ay dapat na lumuwag muli. Ngunit ito ay maaaring maging higit na patunay mula sa panig na ang channel na ito, malamang, ay nasa loob ng isang buhay na bagay. Naramdaman ni Alex ang isang napakalaking puwersa na sumara sa loob, na nagsabit sa dalawang tao sa loob. Mahigpit itong nakasara, at hindi sila makagalaw. Sigaw ni Claudia. Pakiramdam niya ay dudurog ang kanyang mga buto, at ngayon ay nasa kakaibang posisyon sila ni Alex, na parang crossed na. Sarado ang paligid nila. Oh, Alex, gumalaw ka ng konti. Hindi ako comfortable. Hindi kaya ito komportable. Nakakahiya din. Kahit nalinangin ng isa ang katahimikan, hindi ito kapaki-pakinabang. Tahimik na nilinang ni Claudia si Serenity, nakalimutan ang kahihiyan na nagmumula sa kanyang katawan. Ibig mong sabihin, ang channel na ito ay bahagi lamang ng katawan ng ilang buhay na bagay. Oo, ito, matapang na hula pa rin. Pagkatapos, hindi na nagsalita pa ang dalawa. Dahil sa awkward na posisyon, napakahirap magsalita. Kinailangan nilang magtipid ng kaunting lakas. Dahil dito, habang sila ay tumahimik, mas matindi ang anim na pandaman ng kanilang katawan. May mga pumasok sa isip ni Alex. Holy shitty. First class body ang babaeng ito. Ang mga kalamnan ay hindi masyadong nababanat. Madalas ba siyang nag-eehersisyo? Paano ako magkakaroon ng ideyang ito? Huwag kang magpakatanga. Napabuntong hininga si Claudia. Ano ang iniisip mo? Sagot ni Alex, iniisip ko. Paano mo pinangangalagaan ang sarili mo? Isang dulas ng dila. Sa pagkakaalam ko, itatanong ko sana kung kailangan bang putulin ng mga naglilinang kay Serenity ang lahat ng romantikong relasyon. Paano kayo naging maayos ni Principal Henderson? Hindi ka ba makakaranas ng backlash sa ganitong paraan? Palibhasa'y tinanong ng ganoong pribadong tanong ng isang junior, medyo napahiya si Claudia, ngunit nasa kalagayan sila ng. At saka, kung hindi sasabihin ni Claudia, baka insultuhan lang siya ni Alex sa kanyang puso. Kasama ko siya sa kolehiyo. Bago ko nilinang ang Serenity, nagkaroon ako ng damdamin. Medyo alam ni Alex ang tungkol sa Serenity dahil ipinaliwanag ito sa loob ng Ultimate Book of Medicine. Tila, minsan ay may nagal-inang kay Serenity, ngunit sa hindi malamang dahilan, hinayaan niya itong magbantay at muling umibig sa isang lalaki. Gayunpaman, ang Ultimate Book of Medicine ay hindi maaaring baligtarin. Malinaw na magaling si Serenity. Bilang isang resulta, pagkatapos na matagumpay na nilinang ni Claudia si Serenity, talagang mahal pa rin niya si Gilbert, na medyo hindi kapani-paniwala. Ang aking sitwasyon ay medyo espesyal, kaya't huwag magtanong. Kung hindi ko ginulo ang aking sarili, natatakot ako. Ang sama mo talaga, naantig si Claudia. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng gulo. Kaya, dali-dali niyang sinabi, well, then I'll tell you a secret about Serenity. Bago maglinang, kailangang umibig sa isang lalaki at pagkatapos ay putulin ang pag-ibig na iyon upang makamit ang katahimikan. Gayunpaman, hindi lahat ng bagay ay ganap. Ang sandali bago ang opisyal na paglinang ng katahimikan, kailangan ng isang tao na makuha ang patak ng luha ng isang tao. Maaari mong pabayaan ang pagbabantay ni Serenity at maging isang exception. Nagulat si Alex na may ganoong solusyon. Gayunpaman, ang mga limitasyon ay masyadong malaki upang maging pangkalahatan. Ito ay sa sandaling ito. Ang saradong channel ay tila lumuwag ng kaunti. Ang lakas ng pagdurog ay mas mababa. Marahas na nagpumigla si Claudia at gumapang sa gilid, sa wakas ay nagawang palayain ang sarili mula sa nakakasakit na gawin ni Alex. Medyo nagalit siya at nawalan ng gana, at naging hindi matiis ang galit niya, lalo na nang makita niya ang nakamamatay na tingin nito sa lugar na iyon. Pop! Sinapak niya si Alex ng katamtamang lakas. Sa katunayan,
Ang gayong lakas ay hindi isang problema para kay Alex, dahil ang Ymir's Divine Bone ay nasa kanyang gulugad. Ang kanyang katawan ay pinalakas ng maraming beses, at kahit isang martilyo ay hindi ito mabali. Hindi na itinuloy ni Alex ang paksang ito, at hindi na siya naasar. Sa halip, inisip niya kung paano sila makakaalis dito. Kabanata 2789. Dahil dito, bumukas ang kabilang dulo ng daanan. Isang dagandong na parang tubig sa dagat ang maririnig, na yumanig sa lugar hanggang sa kaibuturan nito. Anong nangyayari? Mabilis na umakyat si Claudia. Sa ngayon, ang daanan ay naging mas malaki na muli. Gayunpaman, ang epekto mula sa kabilang panig ng daanan ay masyadong nakakatakot. Mag-ingat ka, bumaba ka, paalala ni Alex kay Claudia. Nakita niya na may malakas na presyon ng hangin na dumadaloy. Mas malakas ang hangin kaysa sa Category 20 na bagyo. Kaakibat ng pagkakabaligtad ng lupa, gumagalaw din ang daanan sa isang mabangis na ritmo. Marahas silang natangay at itinulak patungo sa kabilang dulo. Sa wakas ay nagtagpo ang dalawa sa kalagitnaan at hinayla ang isa't isa. Requiem Clock, sugpuin. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba, espesyal na selyo ng 3 kaharian. Buzz. Ang banal na enerhiya ay sumabog na may gininto ang liwanag, na bumubuo ng isang malaking palad ng Buddha na bumabalot kina Alex at Claudia. Parang bundok, hindi sila natinag, gaano man kalakas ang ihip ng hangin. Lumipas ang oras. Pagkatapos, nakaramdam sila ng biglang pagliwanag sa harap ng kanilang mga mata at nagmamadaling lumabas ng channel. Ping! Pop! Nahulog sila sa daanan, at nakatagpo lamang sila ng malago at malawak na gubat sa labas. Ang mga higanteng puno ay nasa lahat ng dako, mga punong napakalawak na maaaring yakapin ng ilang tao ang puno nito. Ang siksik ng espiritual na enerhiya ay lampas sa imahinasyon, kahit na higit pa kaysa sa pagdating ng tubig ng espiritual na enerhiya. Ang buong lugar ay umaambon, natatakpan ng isang walang kamatayang espiritu. Sa tuktok ng isang malayong bundok, isang palasyo na tila ginawa sa langit ang nakatayo sa pagitan ng langit at lupa. Nagliwanag ang banal na liwanag, at lumilipad ang walang kamatayang mga ibon. Ito ay isang mapayapang eksena. Saan ito? Saan ang palasyo? Parehong nagulat sina Alex at Claudia. Dati nilang nahulaan na ang banal na kaharian na ito ay nasa loob ng ilang buhay na nilalang, ngunit ngayon, ang gayong mundo na may mga kagubatan, bundok, at isang templo ay lumitaw. Sinong nilalang ang maaaring magkaroon ng ganoong kalawak na espasyo sa loob ng katawan nito? Maaari bang pumunta si Principal Lawler at ang iba pa sa banal na templong iyon? Tanong ni Alex. Kumunat ang noo ni Claudia, natatakot ako. Nasa daanan pa rin sila, at kung makasalubong nila ang Lunyala sect sa loob. Sa paglabas pa lang ng mga salita, narinig ng dalawa ang isang malupit na sipol mula sa kaliwa na nagmumula sa kailaliman ng gubat. Pagkatapos ay ang tunog ng galit ng tao at ang tunog ng isang labanan na may pagsabog ng chi. Nagkatinginan sina Alex at Claudia at agad na umiwas. Tingnan mo ito, mag-ingat ka, pakinggan ang accent nito, hindi ito isa sa atin. Tahimik na gumapang ang dalawa bago tuluyang nagtago sa isang malaking puno 7 o 800 metro ang layo. Nais nilang makalayo hanggat maaari upang maiwasan ang pagtuklas. 5 tao ang nakikipaglaban sa isang higanteng sawa. Pareho sila ng kasuotan ng mga tao sa Lunyala sect. Hindi nagtagal ang sawa at mabilis na naputol. Pagkatapos, maraming tao ang nagsimulang mag-usap. Saan nagpunta ang mga katutubo? Mayroon silang isang mapanghimagsik na sekta sa antas ng banal na sandata sa kanilang mga kamay. Mayroong higit sa isa sa kanila. Dapat silang matagpuan. In my opinion, medyo mahirap pakisamahan yung iilan. Marami na kaming nawala. Bakit hindi tayo bumalik at magsumbong sa Panginoon para makapagpasa pa siya ng ilan pang sandata, pagkatapos ay bumalik at patayin ang mga katutubo na ito? Kabanata 2790. Bagaman ang mga taong ito ay nagsasalita ng wika noong sinaunang panahon, napag-aralan at naiintindihan ito ni Claudia. Kung ganoon, talagang nagkaroon sila ng engkwentro sa ating mga tao, bulong ni Claudia sa tenga ni Alex. Tumango si Alex, hindi ko lang alam kung sino ang nakatagpo nila. Malamang na sila ay mga tao ni Gilbert at Metzli Flores, dahil nagtataglay sila ng ilang piraso ng banal na artifact, hula ni Claudia. Pagkatapos nito,
Nagpatuloy ang mga taong iyon sa pag-uusap ng ilang sandali. Lalong lumakas ang usapan. Sa ganoong distansya, mahirap marinig sa pamamagitan lamang ng tainga. Inilagay ni Claudia ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang mga tainga, ngunit maririnig lamang niya ang napakabanayad na mga tunog. Ngayon ay halos imposible na marinig ang nilalaman ng kanilang pag-uusap. Gayunpaman, mula sa malayo, nakita niya ang mga taong iyon sa malalim na talakayan. Mukhang pinag-uusapan nila ang mga napakahalagang bagay. Sa sobrang pagkabalisa niya ay hindi na siya makapaghintay at gustong magpatuloy sa paglapit. Dali-dali siyang hinayla ni Alex. May malinaw na lupa sa harap mo. Kung pupunta ka sa ganito, siguradong mabibilag ka. Tapos ano, naririnig mo ba sila? Nararamdaman mo ba ang binabalak nila? How about this? You stay here, pupuntahan kita. Hindi ka ba ma-expose? May sarili akong paraan. Ginalaw-galaw ni Alex ang kanyang katawan at tahimik na bumagsak sa lupa. Sa isa pang drill, nawala siya. Si Claudia ay nanonood mula sa puno. Bigla siyang naningkit nang makita niya si Alex na talagang nakabaon ang ulo sa lupa na parang ang solidong dumi ay naging tubig. Ito ay, syempre, ang bagong nakuhang kasanayan ni Alex, ang Earth Escape Technique. Ito ay isang alternatibong transportasyon sa lupa, na may kakayahan ng ugat na buhok ng ancestral body tree. Maaari pa itong maglakbay sa maraming lugar. Bukod pa riyan, tugma din ito sa ordinaryong Earth Escape Technique. Tahimik na dumating si Alex sa kinaroroonan ng grupo ng sektang Lunyala. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga tao ay mas sensitibo sa kanilang kapaligiran ngunit bihirang bantayan laban sa mga kaaway sa ilalim ng kanilang mga paa. Maaaring protektahan ng bigat ng lupa ang hininga ng isang tao. Nagtagpo si Alex sa kanyang tunay na kakanyahan, ngayon, imposibleng matukoy. Naririnig niya ang ilang tao na nag-uusap ng palihim. Young Master, bibigyan mo ba kami ng sopas? Sasabihin ko ulit ang totoo. Iyon ay mga artifact sa antas ng sekta. Kahit na makuha natin ang mga ito, malamang na hindi sila nasa ating mga kamay. Malinaw na alam natin kung anong uri ang Young Master. Ang higit na ikinababahala ko ay kapag dumating ang panahon, ang ilan sa atin ay magkakaroon ng masamang wakas. Naniniwala ako na tayo ay simpleng kumpi ng kanyan. Kung gayon, mga kapatid, dapat ba tayong sumang-ayon dito? Hindi natin dapat iulat ito sa Young Master. Una, tumungo kami sa templo, pagkatapos ay tuklasin ang makalangit na dambana. Ang mga katutubong iyon ay malamang na pumunta sa templo, at ito ay magiging perpekto na kukuhan namin ang mga banal na sandata at ibinahagi ang mga ito ng pantay-pantay. Mayroon ding ilang medyo magagandang katutubong kababaihan. Salaitan tayo para tangkilikin sila. Napatikip ng ngipin si Alex nang marinig iyon. Hindi lang ipinagkanulo ng mga B***starred na iyon ang sarili nilang Young Master sa pamamagitan ng pag-agaw ng kayamanan, pero gusto nilang guluhin ang mga babae sa lupa. Ang mga taong ito ay wala ng kahit kalahating budi. Ang mga ganitong uri ay naging salot sa lupa. Malinaw, ang mga miyembro ng Lunyala sect ay mga ibon na may parehong balahibo. Matapos talakayin ang kanilang mga plano, ilang tao mula sa Lunyala sect ang agad na kumilos at umalis mula dito, nakilala ang isang direksyon at mabilis na umalis. Si Claudia, na nagtatago sa ibabaw ng puno, ay nakitang biglang umalis ang mga miyembro ng Lunyala sect, habang si Alex ay hindi pa nakakabalik. Naging balisa siya, iniisip kung saan nagpunta si Alex. Nang lilinggan pa sana siya, bumangon si Alex mula sa lupa doon habang ang karamihan sa katawan niya ay nakabaon pa rin sa lupa. Swish! Tumalon si Claudia mula sa puno at sumugod sa gilid ni Alex, tumataas sa kanya, "Hoy, paano sila umalis? Ano ang iyong narinig?" Tinagilid ni Alex ang kanyang ulo, 2 lugar lang ang binanggit nila, isang templo at isang sagradong dambana. Mauuna sila sa, habang sinasabi niya ito, tumagilid ang ulo niya, nanlalaki ang mata. Forget what they doing, keep on.